bayang tahimik at napapaligiran ng taniman ng mais at palay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Doon nagsimula ang kwento ni Armando Cruz. Isang simpleng lalaking may kalyo sa palad, liko sa pawis ang katawan sa araw-araw na trabaho bilang electrician sa bayan. Bawat biti na sweldo at sobrang pagod ay tinitiis niya alang-alang sa kanyang munting pamilya, ang kanyang asawang si Liza at ang kanilang anak na si Aya, na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Liza, kahit mahirap, ang mahalaga magkakasama tayo, sabi ni Armando habang inihahain ni Liza ang sinabawang gulay sa lumang lamesang may lamat sa isang gilid. Alam ko, Mando, pero hindi tayo pwedeng ganito na lang habang buhay. Napapansin mo ba ang anak mo? Lagi na lang nilalaktawan sa feeding program. Hindi na siya nakakain ng maayos sa school, sagot ni Liza, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Tahimik si Armando. Sa ilalim ng ilawang bumbilyang nanginginig sa bawat pagbuga ng hangin, pinagmamasdan niya ang anak na tahimik na kumakain. Marahang pinupulot ang malalambot na kangkong mula sa sabaw. Bumiga ang dibdib niya. Ramdam niyan dapat na siyang gumawa ng mas malaki, higit pa sa maibibigay ng kanyang hanap buhay sa bayan. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kumpare niyang si Elmer na isang OFW sa Hong Kong. Pare, baka may alam ka na trabaho sa inyo, kahit anong papasukin ko, sabi ni Armando habang nagkukumpuni ng sirang poste ng ilaw sa barangay hall. Meron pre, kaso construction o electrical maintenance din. Pero mabilis ang kita, may overtime pay. Ang problema lang, 2 years contract agad, sagot ni Elmer. Binalikan ni Armando si Liza sa bahay na may daladalang balita. May pagkakataon na, Liza. Baka ito na yung para sa atin. Natahimik ang babae. Ibig men sabihin, aalis ka? Hindi ko gusto, pero kung hindi ako kikilos na yon, kailan pa? Hindi ko kayang makita kayong ganyan. Anak natin, kailangan ng gatas ng kinabukasan. Hindi ko pwedeng ipagkait yon. Lumipas ang 3 buwan. Sa tulong ni Elmer, natanggap si Armando bilang electrician sa isang malaking kumpanyang Chinese sa Hong Kong. Sa araw ng kanyang pag-alis, tila bumigat ang buong baryo. Isang munting salo-salo ang inihanda sa kanya ng mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng saya ng padala at balak na pag-unlad, isang tahimik na iyakan ang bumalot sa kanilang bahay. Tay, uuwi ka pa ba? Tanong ni Aya habang kinakalong siya ni Armando sa sala. Oo naman anak, bibilhan pa kita ng malaking teddy bear galing sa Hong Kong. Sagot niya habang pinipigil ang pangingilid ng luha. Mas gusto ko po kayo kaysa teddy bear. Parang tinusok ang puso ni Armando, ngunit nagtimpi siya. Hindi siya pwedeng umatras, hindi dahil sa hindi mahalaga ang pamilya, kundi dahil kailangang magsakripisyo para sa kanila. Kinabukasan, bitbit ang isang maleta at ang dasal ng kanyang mag-ina, sumakay siya ng eroplano. Una niyang lipad palabas ng bansa, una rin niyang pagkawalay sa pamilya. Pagdating sa Hong Kong, para siyang itinapon sa ibang mundo. Mataas na gusali, bilis ng buhay at ingay ng syudad, lahat ito ay bago sa kanya. Pero hindi siya nagpadala. Araw-araw ay pasok siya sa mga gusaling may kuryenteng problema. Sa mga opisina ng foreign bosses na di marunong ngumiti. May mga pagkakataong pinapagalitan siya kahit wala siyang kasalanan. Pero pinili niyang manahimik. Sa kanyang boarding house, tinipitigan niya gabi-gabi ang litrato ni Liza at Aya. Kailangan kong kayanin to. Para sa kanila to. Bulong niya sa sarili habang tinitimpla ang instant noodles, sabay hihigop ng sabaw na siya na ring hapunan niya. Makalipas ang 6 na buwan, dumating ang magandang balita. Na-promote siya bilang team leader ng maintenance department. Mas mataas ang sahod, mas mahaba ang oras, pero mas marami ring benepisyo. Napadalhan niya agad ng pera ang kanyang mag-ina, sapat upang ipaayos ang kanilang bahay, makabili ng bisikleta si Aya at makapag-enroll si Liza sa night class para sa teaching certificate. Ang laki na ng pinadala ni Mando, sigaw ng kapitbahay. Liza, swerte mo sa asawa mo. Pero sigurado ka bang babalik pa yun? Tanong ng isa. Tila kinutusan si Liza sa tanong. Babalik yun, siya ang ama ng anak ko. Hindi yun mangiiwan.
Ngunit habang lumilipas ang mga taon, tuwing papasko o kaarawan ni Aya, laging may dahilan si Armando kung bakit hindi siya makauwi. Emergency meeting, expired na passport, o kulang sa leave credits. At sa bawat next year na lang niyang pangako, isang piraso ng tiwala ang natatanggal sa puso ni Liza. Sa panig ni Armando, wala siyang ibang inisip kundi makapang-ipon. Nagtayo siya ng sariling team sa kumpanya, naging consultant at nang lumaon ay isinama sa board of directors ng isang bagong tech contractor sa Chuen Wan. Doon na nagsimula ang tunay niyang pagyaman. $1,000,000 sa kontrata, bagong sasakyan, kondo, relo at business suits. Ngunit habang dumarami ang zero sa kanyang bank account, unti-unti rin siyang nawalan ng ugnayan sa anak. Lumana ang huling voice message ni Aya na nasa cellphone niya. Isang mensaheng may hilik at pagkasabik. "Tay, ang ganda ng bike ko. Salamat po." Pero sa pinakahuling niyang tawag, isang monotonong tinig ang narinig niya mula sa kabilang linya. "O anak, kamusta ka na?" "Okay lang. Tatay mo to." "Opo, alam ko naman." Tumahimik ang linya. "Magkikita tayo next year." "Sige po." Walang kasiguruhan, walang saya. Isang estranghero na ang tinig ng batang minsang umiyak sa kanyang dibdib. At doon nagsimulang manabik si Armando. Hindi sa mga materyal na bagay, kundi sa kung ano ang nawala, ang halakhak ng anak, ang yakap ng asawa at ang buhay na iniwan niya para sa pangarap na hindi na niya alam kung para kanino pa. Sa lilim ng manggang puno sa likod ng bahay, madalas na naroon si Aya, nakaupo sa bangkong kahoy. Habang hinihimas ang lumang teddy bear na ipinadala sa kanya ng ama, 2 taon na ang nakararaan. Hindi na ito kasing lambot gaya ng dati, may punit na sa may tenga. Ngunit sa kabila ng pagkakasuot nito, ito pa rin ang tanging alaala niya kay Armando na hindi nabura. Sa loob ng bahay, si Liza ay abala sa pagpaplansya ng uniforme niya bilang guro sa pampublikong paaralan. Hindi madali ang kanyang pinagdadaanan bilang single mother. Bagamat may asawa siya sa legal na papel, ramdam niya sa bawat araw na siya'y isa ring ina at ama sa tahanan. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, napapatitig siya sa kisame habang iniisip kung tama ba ang desisyong payagan si Armando na mang-ibang bansa. "Anak, pumasok ka na sa loob at kumain ka na." Tawag ni Liza habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Sige po, Mama," sagot ni Aya, sabay yakap sa teddy bear bago tumayo. Habang sabay silang kumakain ng tuyo at sinangag sa hapag, napansin ni Liza na tahimik ang anak. Sa halip na tanungin agad, pinagmasdan niya muna ito. May lungkot sa mga mata ni Aya. Hindi siya umiiyak, ngunit parang may lamat sa kanyang pagkapata. "Ma," bungad ni Aya, "bakit po hindi umuwi si Papa kahit birthday ko?" Napalunok si Liza. Ilang taon na ring paulit-ulit na tanong rito, ngunit sa bawat paglipas ng taon, mas lumalalim ang sakit ng sagot. "May trabaho kasi siya sa malayo, anak. Alam mo naman, para sa kinabukasan mo ang lahat ng ginagawa niya." "Pero ma, hindi ko na po maalala ang boses niya. Nakalimutan ko na yata kung paano siya ngumiti." Bakas sa boses ng bata ang pagkabigo. At si Liza, sa loob-loob niya, ay pinipigil ang sarili na sabihin kahit siya man ay halos hindi na rin kilala ang lalaking sinumpaan niyang pakasalan. Sa eskwelahan, si Liza ay kilalang masipag at mahusay na guro. Ngunit hindi siya ligtas sa mga mapanuring mata ng mga magulang ng estudyante at ilang kapwa guro. Sa tuwing may faculty meeting, palihim ang mga bulong-bulungan. Si Ma'am Liza, asawa raw ng OFW. Pero parang wala namang balita sa asawa niya, no? Bulong ng isang matandang guro. "Oo nga, sabi ng kapitbahay nila si Roland daw palaging nandun. Hindi kaya?" Sagot ng isa pa sabay kindat. Pilit itong tinitiis ni Liza. Ayaw niyang bumaba sa antas ng tsismis. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang danggal. Ang totoo ngang si Roland, isang dating kaibigan ng pamilya at kapitbahay, ay madalas tumulong sa kanya. Hindi bilang kapalip kay Armando, kundi bilang taong nagmamalasakit. "Liza, kung kailangan mo nang magpapakumpuni ng gripo, sabihan mo lang ako," wika ni Roland isang hapon habang nag-aalok ng saging mula sa kanyang bakuran. "Salamat, Roland. Pasensya ka na ha,
Sa dami ng tumutulong sa akin, ikaw na yata ang may loyalty card. Biro ni Liza, sabay tawa. Hindi mo kailangan mahiyang tumanggap ng tulong. Hindi porket may asawa ka sa abroad, di ka na dapat alalayan dito. Seryosong sagot ng lalaki. Ngunit sa kabila ng tulong at kabutihan, pinanatili ni Liza ang distansya. Hindi dahil sa takot sa tsismis, kundi dahil sa respeto sa sarili niyang damdamin. Mahal pa rin ba niya si Armando? O baka kasi nasanay na lamang siya sa pag-asang babalik ito? Samantala, si Aya ay lumalaki sa gitna ng pag-aalangan. Magagara, cellphone, branded shoes, imported chocolates. Ngunit sa bawat pagbukas ni Aya ng regalo, kapalit nito ay tanong sa kanyang puso. Mahal pa ba ako ni Papa o sinusuhulan lang ako para hindi ako magtampo? At si Liza, kahit pa nagpapasalamat sa perang nagpapaaral at nagpapaayos ng bahay, ay ramdam din ang panlalamig ng relasyon. Hindi na katulad ng dati ang mga tawag. Paiksi ng paiksi, palamig ng palamig. Minsan ay hindi na rin siya tinatawagan. Padala na lang ng pera, automated na text, at mahihinang busy ako ngayon, bukas na lang na boses sa telepono. Isang gabi, habang magkasamang natutulog si Liza at Aya, biglang nagising ang bata. Ma, nanaginip po ako, andito po si Papa, pero hindi niya tayo nakita. Parang hindi niya tayo kilala. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng buong pamilya. Kapag tinatanong ng kaklase kung nasaan ang kanyang tatay, hindi niya alam ang isasagot. Sa isang group project, kailangang magdala ng family photo. Naghanap si Aya sa lumang baul at tanging nakita niya ay isang faded na larawan ng kanilang 3 mag-anak sa harap ng simbahan. Ma, ito na lang po ba yung family picture natin? Tanong niya habang pinapakita ang lukot-lukot na larawan. Oo anak, pero pwede tayong kumuha ulit, tayong dalawa. Gusto mo ba? Hindi po ba kasama si Papa? Mahina niyang tanong. Napayuko si Liza. Kung andito siya, sana kasama. Pero minsan, hindi lahat ng gusto natin ay agad-agad na ibibigay. Sa tuwing Pasko, birthday, o kahit graduasyon ni Aya sa school, laging may padala si Armando. Yumakat siya sa batang umiiyak. Huwag kang mag-alala, anak. Darating ang araw, makikilala ka rin niya. At sana, kilalanin din niya kung sino na ang nawala sa kanya. Habang humahaplos si Liza sa buhok ng kanyang anak, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi lang sila ang naiwan, si Armando rin ay napag-iwanan ng panahon, ng relasyon, at ng katotohanang ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa remittance, kundi sa presensya, sa tinig, sa yakap, at sa pagiging naroroon sa tamang panahon. At sa labas ng bahay, habang ang buwan ay nakasilip sa ulap, ang lumang teddy bear ay nakapatong sa bintana. Tahimik na saksi sa tahimik ding pagkalayo ng isang pamilya na minsang buo. Ngunit ngayon, isa na lamang alaala sa bawat gising at pagtulog ng mag-ina. Sa 8 taon ni Armando sa Hong Kong, nagmistulan isa na siyang institusyon sa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi na siya ang simpleng electrician na nag-aayos ng sira sa breaker. Ngayon siya na ang namumuno sa buong operations ng isang kilalang engineering firm na may kontrata sa gobyerno ng Hong Kong. May sariling driver, nakatira sa condo unit na may tanawing Victoria Harbor, at may stock sa kumpanyang tumanggap at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may mga gabi pa rin siyang humihiga sa kamat, nakatitig sa kisame na walang iniisip kundi ang kanyang anak. Doon siya madalas natitigilan, lalo na tuwing dumarating ang mga okasyon na dati-rati pinapangarap niyang sabayan. Graduasyon, birthday, school play at mga simpleng dinner sa bahay na sabay-sabay ang pagkain. Isang araw, habang abala siya sa isang presentation para sa bagong government project, nilapitan siya ng kanyang sekretary. Sir Armando, may dumating pong sulat galing sa Pilipinas. Nakapangalan po sa inyo. Mukhang sulat kamay po ng bata. Aniya habang iniabot ang maliit na sobre. Agad itong kinuha ni Armando. Hindi na niya inantay pang matapos ang meeting bago ito buksan. Sa loob, may isang simpleng card na may disenyong may bituin at bulaklak at may nakasulat sa magulong sulat kamay ng isang batang babae. Dear Papa, Happy Birthday!
Kung andito ka lang, kakain tayo ng cake. Sabi ni Mama, busy ka raw palagi. Okay lang po. Sana kahit minsan, makita kita. Love, Aya. Humigpit ang hawak niya sa papel. Tumigil ang mundo niya. Sa maikling mensahe ng anak, tumagos sa puso niya ang lahat ng mga taon na nagdaan. Lahat ng pagkukulang na tila baga sinulatan siya ng isang imbitasyong may halong lungkot at pag-asam. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Tumingin siya sa mga larawan sa kanyang telepono. Puro mga building, mga contract signing, mga dinner party. Wala ni isa mang larawan ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang telepono. Agad tinawagan ang kanyang assistant. Melissa, pakibalikan ang passport ko sa desk. Magpabook ka ng earliest flight to Manila bukas. Business class. Ayoko ng publicity. Private trip ito. Sir, bakit po biglaan? May project pa po tayo sa Central. Wala akong pakialam sa project. 8 years akong nagtrabaho ng tuloy-tuloy, Melissa. Oras na para bumalik. Surprise visit to at kung may magtanong, sabihin mong nasa personal leave ako. Walang announcement. Kinabukasan, bit-bit ang isang maletang may pasalubong. Imported na tsokolate, mamahaling teddy bear, school supplies, at isang envelope na naglalaman ng savings bond sa ngalan ni Aya. Umalis siya patungong Pilipinas. Ang kanyang layunin, hindi para mamigay ng yaman, kundi upang maramdaman muli kung ano ang tunay na mahalaga. Habang nasa eroplano, hindi siya mapakali. Sa bawat minuto ng biyahe, bumabalik sa kanya ang mga tanong na ilang taon na niyang tinatago. Kamusta na kaya si Aya? Magkakasya pa kaya ako sa mundo nila? Papayag pa kaya si Liza na makapasok ako muli sa kanilang buhay? Pagdating sa NIAA, pinili niyang hindi magpasundo. Ayaw niyang may magbalita sa mag-ina tungkol sa kanyang pagbabalik. Nais niyang sila mismo ang makakita sa kanyang biglang pagdating. Sumakay siya ng Grab, suot ang simpleng polo shirt at maong pants para hindi mapansin ng mga tao. Hindi siya sanay sa ganito. Sa Hong Kong, palagi siyang naka-blazer at may VIP treatment. Ngunit ngayon, gusto niyang maging ordinaryong tao na lang muna. Gusto niyang tahakin ang landas ng isang amang bumabalik. Habang umaandar ang sasakyan papuntang Nueva Ecija, dumaan sila sa mga bagong tayong establishment, mga fast food chain na dati wala pa roon. Ang dami na palang nagbago, bulong niya habang nakatanaw sa bintana. Ngunit ang tanong na hindi maalis sa kanyang isip, nagbago rin kaya sila? Pagdating sa mismong kanto ng barangay na dati kanyang nilalakaran araw-araw, pinababa na niya ang driver. Dito na lang ako, boss. Kaya ko na to, aniya. Sa kamay niya ay isang buke ng pulang rosas at sa kabilang kamay ay maliit na box na may gold necklace na may inisyal na A. Habang papalapit sa bahay, hindi niya mapigilang bumagal ang lakad. Parang may bumigat sa kanyang dibdib. Huminto siya ilang metro mula sa gate. Naroon pa rin ang lumang pintuan, bagamat may bagong pintuan na. Mas maayos ang bubong. Tila ginastusan ng maayos mula sa perang pinapadala niya taon-taon. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang isang halakhak mula sa loob ng bahay. Isang lalaki, matinis at tila komportableng-komportable. Kasunod nito ang tinig ni Liza. Masaya, magaan at may kasamang tawanan. Napakapit si Armando sa haligi ng talapit na puno. Sino yon? Tanong ng kanyang isipan. Sa gilid ng bahay, may maliit na bintanang walang kurtina. Maingat siyang lumapit at sumilip. Doon niya nakita ang isang tanawin na parang tinaga sa puso niya. Isang lalaking naka-t-shirt at shorts, nakaupo sa upuan ng sala, habang si Liza ay naghahain ng tinola sa mesa. Hindi pa siya nakakapagsalita o nakakakato, ngunit sa mga sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng plano niya. Ang hinagap ng isang mainit na salubong, ang yakap ng anak, ang pagbawi sa pagkukulang, tila lahat ay biglang naglaho. Napasandal siya sa pader, pinipigil ang luha. Hindi niya alam kung magpaparamdam ba siya o lalakad na lang palayo. Ngunit sa dulo ng kanyang pag-iisip, iisa lang ang nananatili. Hindi ito ang pagbabalik na inakala ko. At sa gitna ng kanyang pagkalito,
isang batang boses ang sumigaw mula sa loob. "Mama, saan ko po ilalagay yung bag ng bagong libro?" Tumigil ang oras. Iyon ang pinig ni Aya. Hindi na siya sanggol. May tono na ng kabataan. May aura na ng batang may isip. Ngunit sa puntong iyon, si Armando ay nanatiling nakatayo sa labas. Isang estrangherong hindi... Matapos ang ilang oras na biyahe mula sa NIIA, panay na ang tingin niya sa labas ng bintana, mga bukirin, palayan at lumang signage na tila nagpapaalala sa kanya ng isang panahong na pag-iwanan na. Bit-bit niya sa kanyang kandunan ang isang bouquet ng pulang rosas, nakabalot sa mamahaling papel at isang regalo, isang kwintas na may letrang A na inukit sa ginto. Sa kanyang tabi, nakapatong ang isang backpack na puno ng tsokolate, imported na school supplies, at ilang damit para kay Aya. Hindi niya isinama ang bodyguard o sinumang kasama sa trabaho. Gusto niyang siya mismo ang humarap sa kanyang pamilya, walang hadlang, walang ingay. Pagdating sa tapat ng lumang barangay hall, pinababa na niya ang sasakyan. "Boss, dito na lang po ako. Ako na ang bahala sa paglalakad." Wika niya sa driver, sabay abot ng dagdag na tip. "Sigurado po kayo, sir? Mainit po ba yun at medyo malayo pa yung bahay nyo ayon sa GPS?" Tugon ng trooper. Ngunit ngumiti lang si Armando. "Kailangan kong maramdaman ulit ang lupa namin. Hindi lahat nadadaan sa shortcut." Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng kalsada. Kumikislot ang damdamin niya sa bawat hakbang. Ang dating maputik na daan, ngayon ay may simento na. May bagong karinderya, may sari-sari store na may LED signage at may mga bagong mukha, mga batang hindi niya kilala, mga kabataang nagbibisikleta sa gilid ng kalsada, habang ang ilang matatanda ay nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya, nagkukwentuhan. Walang nakakakilala sa kanya. At sa loob-loob niya, iyon marahil ang pinakamasakit na sa lugar na tinubuan niya, siya na mismo ang naging dayuhan. Pagdating niya sa harap ng dating bahay nila, napansin niyang nagbago ito. May bagong gate, bagong pintura, at may awning sa harapan. Mas maayos ang bubong at may ilang bagong tanim sa harapan. Halatang inalagaan at inayos gamit ang perang matagal na niyang ipinapadala. Ngunit hindi iyon ang unang tumusok sa kanya. Mula sa bintana sa harapan, may mga tinig siyang narinig. Isang lalaki ang tumatawa, mababang tono, may kumpiyansa at tila ba sanay na sanay sa loob ng bahay. Kasunod nito ang boses ni Liza, kalmado at masayahin. Hindi siya sumisigaw o nagpapaliwanag, kundi normal na nakikipag-usap. Tila ba walang kulang, walang hinahanap. Bumigat ang hakbang ni Armando. Lumapit siya sa pinto at tumigil. Pinigilan niyang katukin ito. Sa halip, lumingon siya sa gilid ng bahay kung saan may lumang bintana pa rin na dati paborito ni Aya silipan kapag dumadaan ang mga kalaro niya. Maingat siyang sumilip at doon niya nakita ang eksenang hinding-hindi niya inaasahan. Ang isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng puting sando at maong shorts, nakaupo sa sofa habang abalang naghahain si Liza ng tinola at kanin. May hawak pang baso ng malamig na tubig ang lalaki at tinanggap ito ni Liza na parang araw-araw na niyang ginagawa iyon. Tumayo si Liza sa harap ng lalaki at nagsalita, "Mainit tayong sabaw ha? Huwag mong lagukin agad, gaya ng dati, pasaway ka pa rin." Tumawa ang lalaki, sabay sabing, kasi naman Liza, yan ang pinakamiss ko sa tinola mo." Walang panama, yung sa karinderya. Napalunot si Armando. Tila nanigas ang kanyang mga kamay. Ang rosas na hawak niya ay bahagyang nayupi mula sa higpit ng pagkakayakap dito. Sa pagkakataong iyon, hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung dapat bang kumatok o tumakbo pabalik sa daan. Nagtagal siya ng ilang minuto sa labas, na natiling hindi natitinag, hanggang sa narinig niya ang tinig ng bata mula sa loob. "Mama, tapos na po ako sa reading homework ko. Pwede ko na po bang gamitin yung tablet?" Tumigil ang kanyang puso sa loob ng isang tibok. Iyon ang boses ni Aya. Mas mature, mas buo na ang tono, ngunit siya'y tiyak. Anok niya iyon. "Maghintay ka muna anak. Kakain na tayo. Sabay-sabay tayong kakain. Tulungan mo muna si Tito Roland mag-set ng kutsara tinidor." Sagot ni Liza. "Tito Roland,
Sa dalawang salitang iyon, parang binuhusan si Armando ng malamig na tubig. May ibang lalaking naging bahagi ng buhay ng kanyang anak. At sa dami ng taong lumipas, tila hindi na siya ang sentro ng mundo nito. Lumapit siya sa gate. Sa huling saglit, inangat niya ang kamay at kumatok. 3 katok. Mabagal, mabigat. At sa bawat segundo ng paghihintay, parang tumatama sa dibdib niya ang bawat eko nito. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Lisa na ka-apron, may hawak pang kutsara at bahagyang nagulat. Armando, mahina niyang usal. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumapit. Parang hindi siya sigurado kung totoo ang nakikita niya. Napatingin si Lisa sa bitbit niyang bulaklak, sa kanyang maletang nasa gilid, at sa mga matang punong-puno ng damdamin. Tahimik ang mga sumunod na segundo. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita agad. "Liza," bulong ni Armando, "nandito na ako." Hindi nakasagot si Liza. Hindi niya alam kung yayakapin ba ang dating asawa o isasara ulit ang pinto upang protektahan ang tahimik na mundong kanilang nabuo sa kanyang pagkawala. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang lalaking nakita niya kanina. "May bisita ba tayo, Liza?" Tanong nito habang nakasilip mula sa likuran. Umaling si Liza sa kanya at mahina ang boses ng sagutin. "Roland, si Armando." At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nagkita ang dalawang lalaking kailanman ay hindi nagkasalubong ng landas. Ang isa, ama sa dugo. Ang isa, ama sa presensya. Wala pang lumabas na salita, ngunit ramdam na ang tensyon. Samantalang si Armando, habang nakatayo pa rin sa harapan ng bahay, ay tila unti-unting binubura ang lahat ng imaheng bitbit niya sa pagbabalik na ito. Ang yakap na inaasahan niya mula kay Liza, ang sigaw ng tuwa mula kay Aya, at ang init ng tahanan na sana'y babalikan niya. Lahat ay napalitan ng katahimikan at tanong, "May lugar pa ba ako sa mundong ito?" Sa labas ng bahay, habang hawak pa rin ni Armando ang bahagyang nalukot na bouquet ng pulang rosas, nanatili siyang nakatayo. Wari tumigil ang panahon habang nakatingin siya sa dalawa. Kay Liza na hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, at kay Roland na may bahagyang pagkailang sa presensya ng taong hindi niya inakalang darating. "Mando, pasok ka." Sa wakas ay mahinang sabi ni Liza. Hawak pa rin ang kutsara, ngunit may panginginig sa kanyang tinig. Nag-angat ng pingin si Armando, dahan-dahang tumango. Pumasok siya sa loob ng bahay at agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang maligayang pagbabalik na kanyang inasam. Sa halip, ang bawat pader ng bahay na minsan ay tahanan niya ay tila umiiwas tumingin sa kanya. Pagpasok niya, napansin niyang hindi na ganoon ang ayos ng sala. May mga bagong kurtina, ibang layout ng mga upuan, at mga larawang hindi niya nakita dati. Isang frame kung saan naroon si Liza, si Aya at si Roland na magkasamang nakangiti sa isang field trip na tila sa isang bundok kinunan. Para siyang nanlamig. "Dito ka muna, Armando," ani Liza sabay turo sa upuang malapit sa pintuan. "Salamat," mahina niyang tugon habang marahang naupo. Napansin niyang hindi man lang siya inalok ng tubig o tinanong kung pagod ba siya. Tila lahat ay hindi pa handa sa kanyang pagbabalik, kahit siya pa ang ama ng tahanang iyon. Si Roland, na noon ay hindi pa nagsasalita, lumapit at umupo sa kabilang gilid ng sala, katapat ni Armando. Tahimik, maingat, wala sa kanyang kilos ang pagmamayabang, ngunit halata sa kilos na sanay na ito sa loob ng bahay. "Pasensya na kung ganito ang nadatnan mo." Sa wakas ay sambip ni Lisa na ngayoy umupo sa may tabi ng mesa. Hindi niya pa rin matignan si Armando ng diretsyo. "Hindi ko inasahan na uuwi ka nang walang pasabi." "Gusto ko sanang sorpresahin kayo," sagot ni Armando. Pilit pinapakalma ang sarili. "Birthday ng anak natin. Gusto kong magpakita kahit minsan man lang." Sa pagbanggit niya sa salitang "anak natin", napansin niyang bahagyang nanigas ang mga balikat ni Roland. Ngunit wala itong sinabi. Si Liza naman ay napayuko. Si Aya, nasa kwarto. Tinapos niya yung modules niya.
Hindi namin sinabing uuwi ka, sabi ni Liza. Kasi hindi rin naman naming alam. Alam kong hindi ako naging perpektong asawa, Liza, muling wika ni Armando. Pero hindi ko rin akalaing ganito na ang aabutan ko. May ibang lalaki sa bahay, sa upuang dati kong inuupuan, sa mesa kung saan ako ang dati mong inihahain. Sumagot si Liza, ngunit ngayon ay may diin sa kanyang boses. Mando, ilang taon kang nawala? Ilang Pasko, ilang birthday, ilang graduation. Hindi kita kinutya, hindi kita siniraan. Hindi ko sinumbat sa anak mo kung bakit hindi ka dumarating. Pero hindi mo rin ako masisisi kung may mga nagbago. Hindi ka agad sumagot si Armando. Pinipigil niya ang sarili. Sa kanyang pagkakaupo, tumingin siya sa paligid. Napansin niya ang notebook sa mesa. May sulat kamay ni Aya. May weekend with Tito Roland. May drawing pa ng lalaki at batang babae na magkahawak kamay. Tumayo siya, dahan-dahan at naglakad palapit sa mesa. Kinuha niya ang notebook at marahang binuklat. Hindi para magalit, kundi upang maunawaan. Sa mga pahina ay naroroon ang mga simpleng kwento ni Aya kung paano siya sinamahan ni Roland bumili ng school supplies, kung paano sila naglaro sa parke, kung paanong tuwing may lagnat siya, si Roland ang naglalagay ng cold compress sa kanyang noo. Walang halong galit ang mga salita. Pawang pasasalamat, pawang pagtanaw ng isang batang walang ibang kinilalang ama. Ibinaba ni Armando ang notebook. Tumalikod siya. Ganito na ba ako ka-estranghero sa buhay ninyo? Mahina niyang tanong, halos hindi marinig. Hindi kita itinatanggi, Mando. Hindi ko sinabi kay Aya na patay ka. Alam niyang may papa siyang nasa abroad. Pero habang lumilipas ang mga taon, habang ikaw ay nagpapadala ng pera at panako, ako ang sumasalo ng tanong niya gabi-gabi. Ako ang sumasagot sa, bakit hindi umuwi si Papa? Ako ang naglalakad kasama niya kapag may field trip. Ako ang nag-aabot ng medalya niya sa stage. Ako ang tumatanggap ng award sa Parents' Day. Diretsyong sabi ni Liza, sa wakas ay nakatingin na kay Armando. At minsan hindi na sapat ang maghintay. Tahimik muli si Armando. Wala siyang masabi. Wala siyang paliwanag na sapat upang punan ang taon ng pagkawala. Hindi kita tinanggal sa puso ko, Armando. Pero hindi rin kita pinilit manatili roon. Dagdag pa ni Liza. At si Roland. Hindi ko siya pinili dahil lang wala ka. Pinili ko siyang maging bahagi ng buhay namin dahil andyan siya noong wala ka. Sa labas ng silid, bumukas ang pintuan. Isang dalagita, mga 12 taong gulang, lumabas ng kwarto. Bitbit ang tablet sa kamay, hawak ang isang lapis. Ma, tapos na po ako sa spelling practice. Sabay hinto niya sa pagsasalita nang makita ang estrangherong lalaki sa sala. Nagkatinginan silang dalawa, ang ama at anak na ilang taon nang hindi nagkakasama. Si Aya ay hindi agad kumibo, tila may pagkailang sa kanyang mga mata. Hindi siya nagtago, ngunit hindi rin siya ngumipi. Aya, sambit ni Armando, marahang yumuko, parang ayaw takutin ang bata. Si Aya ay lumingon kay Liza, tapos kay Roland, bago muling tumingin kay Armando. Ikaw po si Papa? Tumango si Armando, bahagyang nanginginig ang labi. Oo anak, ako to. Umuwi ako para sa birthday mo. Tumango si Aya, ngunit hindi siya lumapit. Sa halip, iniabot niya ang tablet kay Liza. Pwede ko na po bang gamitin to mamaya? Nagkatinginan si Liza at Armando. Tumango si Liza. Tumalikod si Aya at pumasok muli sa kwarto. At doon, sa katahimikang hiyon, sa simpleng tanong ng isang batang tila walang damdaming puhos, unti-unting lumubog sa dibdib ni Armando ang bigat ng katotohanan na sa panahong siya'y abala sa pagtatayo ng imperyo sa ibang bansa, nawala na sa kanya ang karapatang tawaging haligi ng sarili niyang tahanan. Kinabukasan ng pagbabalik ni Armando, nagising siya sa malamig na simoy ng hangin habang nakaupo sa isang lumang bench sa gilid ng plaza. Ilang metro lamang ang layo mula sa bahay na minsan niyang itinayo para sa kanyang pamilya. Hindi niya nagawang magpalipas ng gabi doon. Pagkatapos ng tahimik na sagupaan ng damdamin kagabi, pinili niyang hindi manatili. Wala namang nagsabing paalisin siya, ngunit ramdam niya, hindi siya paanyaya, kundi paggalang lamang ang dahilan kung bakit siya pinatuloy. Sa kanyang harapan,
mga batang naglalaro ng habulan, habang ang mga tindera sa paligid ay abala sa paglalako ng almusal. Sa kanyang tabi, isang mag-inang nagbabahaginan ng pandesal at mainit na tsokolate. Lahat ay tila simple, payapa at punong-puno ng koneksyon. Isang bagay na tila hindi na sa kanya. Ilang saglit pa, isang tricycle ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Liza, suot ang simpleng blusa at may dalang lalagyan ng pagkain. Mainit pa yan, naisip kong baka wala ka pang kain, sabi niya habang iniabot ang lalagyan. Marahang tinanggap ito ni Armando. Salamat. Umupo si Liza sa kabilang dulo ng bench. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Armando. Hindi ko inakalang magiging ganito, Liza. Buong akala ko may matitira pa sa ating tatlo. Humugot ng malalim na hininga si Liza. Mando, hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko pinlano to. Sa totoo lang, araw-araw akong nabubuhay noon sa pang-asang uuwi ka. Laging may tanong si Aya, bakit hindi pa dumarating si Papa? At laging ako ang sumasagot. Ako ang gumagawa ng dahilan para lang hindi siya masaktan. Napayuko si Armando, tinitigan ang mainit na nilagang itlog at kanin sa lalagyan. Hindi niya magawang kumain. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi ko sinasadya ang pagkukulang, sagot niya, halos pabulong. Alam kong maraming beses akong nangakong uuwi, pero palaging may humahadlang mga kontrata, promosyon, deadline. Tapos bigla kong na-realize na palayo na ako. Hindi ko na namalayan kung gaano katagal na akong nawala. Alam kong hindi mo intensyon, sagot ni Liza. Pero kahit walang masamang hangarin, nasasaktan pa rin ang naiiwan. Hindi mo lang kami iniwan sa bahay, iniwan mo rin kami sa mga tanong, sa pangungulila, sa katahimikan. Tahimik muli si Armando. Nakatitig lamang siya sa kapirasong bato sa kanyang paanan. Paulit-ulit na tinutulak ng dulo ng kanyang sapatos. Hindi niya alam kung anong salita ang dapat gamitin. Anong klaseng paliwanag ang sapat para sa mga taong nasaktan, hindi dahil sa pananakit, kundi dahil sa kawalan. Mahal mo pa ba siya? Taning ni Armando, diretso, walang paligoy-ligoy. Napalingon si Liza. Nagtagal ng ilang segundo ang kanyang titig bago sumagot. Hindi ko alam, o baka oo, pero hindi tulad ng pagmamahal natin dati. Si Roland, dumating siya sa panahong halos wala na akong panghawakan. Hindi siya nagsalita ng matatamis, hindi siya nangako, pero araw-araw siyang nariyan. Hindi na siya nagsalita, tinanggap niya ang sagot. Masakit, oo, pero tapat. Hindi kita sinisisi, dagdag ni Liza. Alam kong ginawa mo ang lahat para sa amin. Pero minsan, hindi sapat ang pera, hindi sapat ang mga padala. Kasi habang nagpapadala ka ng yaman, kami dito ay naghahanap ng yakap. Anak natin si Aya, sagot ni Armando. Na yun ay nakatingin na sa mga mata ng dating asawa. Hindi ako humihiling ng ikababalik natin. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong makilala ako ng anak ko. Hindi bilang logo ng remittance center, kundi bilang tunay na ama. Tumango si Liza. Kung yan ang gusto mo, simulan mo. Pero huwag mong pilitin si Aya. Maraming taon ang nawala. Hindi yan basta kayang tapatan ng isang regalo o isang hapunan. Handa akong magsimula sa wala, sagot ni Armando. Kahit tingnan niya ako bilang estranghero. Basta araw-araw ay makita niya akong nariyan, hindi nalalayo pa. Wala na tayo, Armando, sabi ni Liza. Na yun ay may luha sa gilid ng kanyang mata. Pero di ibig sabihin noon na wala ka ng puwang sa anak mo. Hindi ako hadlang, hindi si Roland. Pero kailangan mong tanggapin, ibang buhay na ang meron kami ngayon. Tumango si Armando, bagamat mahigpit ang kanyang dibdib. Sana balang araw, matawag niya ulit akong papa. Hindi lang dahil sinabi mo, kundi dahil naramdaman niya. Bigyan mo siya ng panahon, sagot ni Liza, sabay tayo. At kung handa ka, mamayang hapon, uuwi siya mula school. Pwede kang sumabay sa paghatid ko. Pero walang drama, walang pilit, basta pakilala ka lang. Habang paalis na si Liza, naiwan si Armando na muling nag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting liwanag sa kanyang damdamin. Hindi ito ang klase ng muling pagkikita na pinangarap niya. Hindi rin ito ang pagbabalik loob
na agad ay puno ng yakap at halakhakan. Ngunit ito ay simula, isang mabagal ngunit tapat na hakbang. Hindi niya alam kung kailan siya muling mapapalapit sa anak. Ngunit ang mahalaga, narito na siya. At sa mundo ng kanyang pamilya na halos limot na ang kanyang presensya, pipilitin niyang muling itanim ang kanyang mga ugat. Hindi bilang bilyonaryong nagtagumpay sa ibang bansa, kundi bilang amang handang mag-umpisa ulit mula sa simula. Nang sumapit ang hapon, mahigit kalahating oras bago maglabasan ang mga estudyante mula sa elementaryang paaralan, nakatayo na si Armando sa tapat ng gate. Suot niya ang simpleng kulay asul na polo at pantalon. May hawak na maliit na eco bag na naglalaman ng 2 paboritong tsokolate at isang bagong lapis na may palamuti sa dulo. Regalo sana para sa anak niyang si Aya. Tumabi sa kanya si Liza, nakasuot ng blouse at palda, pagod ngunit panatag ang itsura. Nagkatinginan sila saglit bago tumingin pareho sa gate ng paaralan. Darating siya kahit anong minuto. Basta tandaan mo, huwag mong pilitin ang kahit anong emosyon. Huwag mong asahang yayakapin kanya. Wala pa tayo roon, mahinang paalala ni Liza. Tumango si Armando, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maipaliwanag ang kaba. Hindi ito kapareho ng tensyon sa mga business meeting o corporate negotiations. Mas malalim, mas personal, mas marupok. Isang kabang hindi malunasan ng kahit anong tagumpay. Ilang sandali pa, nagsimulang magsilabasan ang mga estudyante. May mga batang nagsisigawan, nagtatawanan, may sumasayaw pa habang naglalakad. At sa gitna ng mga batang iyon, isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Si Aya, suot ang dilaw na uniforme, bit-bit ang backpack na may punit sa gilid, at may hawak na water jug na may speaker ng cartoon character. Napansin ni Aya si Liza at nilapitan ito. Mama, wika niya, sabay abot ng bag. Ngunit bago pa siya makapasok sa tricycle, napansin niya ang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Tumigil siya sa paglalakad, parang may humarang na hindi niya maintindihan. Tumitig siya kay Armando, tila sinusuri ang mukha nito. Hindi siya nagsalita, wala ring ekspresyon sa kanyang mukha. Tahimik lamang, tila iniisip kung totoo ba ang taong kaharap niya. Anak, bulong ni Armando, hindi sigurado kung dapat bang ngumiti, lumapit o manatiling natatayo sa kanyang kinatatayuan. Si Papa ito. Tumango si Aya. Wala siyang sinabi. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya umatras. Tiningnan lamang niya ito sa loob ng ilang segundo na tila walang hanggan para kay Armando. Kumusta ka na? Dagdag pa ni Armando. Ang laki mo na. Ang ganda mo. Napatingin si Aya kay Liza. Parang naghihintay ng basbas o kumpirmasyon. Tumango si Liza, bahagyang ngumiti. Bumalik ang tingin ng bata sa kanyang ama. Salamat po, mahinang sagot nito. May pasalubong ako. Sabay abot ni Armando ng eco bag. Konting tsokolate at tung lapis na may unicorn. Naaalala kong mahilig ka sa ganon. Inabot ni Aya ang bag, iningnan ito saglit at saka muling tumango. Salamat po, muling sambit nito. Tahimik silang tatlo sa loob ng ilang saglit. Si Aya ay hindi nagpakita ng galit, ngunit hindi rin siya nagpakita ng tuwa. Isang neutral na presensya, hindi umiiwas, hindi lumalapit. Isang batang malayo ang loob, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi pagkakakilala. May assignment ka ba? Tanong ni Armando, pilit pinapanatili ang usapan. Opo, math po at Filipino, sagot ni Aya, walang emosyon sa tono. Gusto mo, tulungan kita mamaya? Napatingin si Aya kay Liza at saka tumingin muli sa kanyang ama. Kaya ko na po, si mama po ang lagi kong kasama. Ah, okay, sagot ni Armando, baka sa tinig ang pait ng pagtanggap. Pagka-uwi nila sa bahay, sumunod si Armando sa kanilang tricycle. Naglakad lang mula sa eskwelahan. Pagdating doon, pinili niyang maupo sa bangko sa tapat ng bahay habang si Aya ay dumiretso sa kanyang silid. Sa kusina, habang si Liza ay nagtitimpla ng kape, lumapit si Armando at sumandal sa pintuan. Parang hindi ko siya anak, mahina niyang sabi. Parang estranghero ako sa kanya.
Hindi mo siya pwedeng sisihin, sagot ni Liza habang hinahalo ang kape. Bata pa siya nung umalis ka. At sa loob ng 8 taon, ikaw ay naging kwento na lang. Larawan, tawag, padala. Hindi relasyon. Kaya nga gusto kong bumawi, sagot ni Armando. Kahit mahirap, kahit masakit, basta araw-araw, susubukan ko. Kung yan ang desisyon mo, Armando, tanggapin mo rin na maaaring hindi agad siya tumanggap. Baka matagal, baka hindi rin ganap. Pero kung tunay kang ama, tatanggapin mo kahit anong anyo ng paglapit niya. Kahit tahimik, kahit limitado. Basta mula sa puso niya. Napaupo si Armando sa silyang kahoy. Tinitigan niya ang dingding kung saan may kalendaryong may marka sa isang petsa. Kaarawan ni Aya. Hindi ako galit. Bulong niya, tila kausap ang sarili. Nasasaktan lang ako. Kasi kahit buo pa ang puso ko para sa kanila, hindi ko alam kung buo pa ba akong bahagi ng mundo nila. Sa loob ng silid, si Aya ay nakasilip mula sa siwang ng kanyang pinto. Pinagmamasdan niya ang kanyang ama, ang lalaking matagal nang nasa likod ng mga padala at karton ng tsokolate. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Hindi siya galit, pero hindi rin siya masaya. Isang malaking tanong ang naroon sa kanyang puso. Ito ba talaga ang tahong tinawag kong papa sa loob ng maraming taon? At habang tumatakbo ang mga minuto sa tahimik na hapon na iyon, isang mabinding katotohanan ang unti-unting sumisilip. Ang pagiging ama ay hindi na ibabalik sa isang hapunan, hindi rin ito muling nabubuko sa isang salamat po. Ito ay isang mabagal na pagkilala ng isang batang pilit umuunawa at ng isang amang handang dumaan sa pagkukulang at pagkabigo upang muling matutong mahalin. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo mula nang muling lumitaw si Armando sa buhay ng kanyang mag-ina, tila unti-unti nang nauunawaan niya ang lawak ng puwang na kailangan pa niyang punan. Ang mga araw ay dumadaan na puno ng katahimikan. Walang sigawan, walang komprontasyon, pero walang init, walang pagtanggap, walang galak sa kanyang pagbabalik. Sa unang mga araw ay nanunuluyan si Armando sa isang maliit na inn malapit sa plaza. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, nararamdaman niyang hindi sapat ang pananatiling malapit kung hindi naman siya bahagi ng mundong pinapanood lang niya mula sa labas. Isang araw, nagdesisyon siyang bumili ng bagong bahay, hindi marangya, hindi moderno, ngunit sapat upang magsilbing simbolo ng kanyang panibagong simula. Isang simpleng bungalow sa kabilang barangay. Ilang kanto lang ang layo mula sa bahay ni Liza. May maliit na bakuran at may espasyong pwedeng pagtamnan ng halaman, bagay na matagal na niyang pinangarap para kay Aya. Nang malamang may binili siyang sariling bahay, kinausap siya ni Liza. Ano na naman tong pinaggagagawa mo, Mando? Hindi ko kayang manatiling parang bisita sa sarili kong bayan. Sagot niya habang nakatayo sa harap ng kanilang dating bahay, kalmado ang tinig. Ayokong istorbo sa inyo. Pero gusto kong manatiling malapit. Para kung dumating ang panahon na kailanganin ako ni Aya, narito lang ako. Hindi ako lalayo. Hindi mo kailangan bilhin ang daan pabalik sa kanya. Mariin tugon ni Liza. Kung iniisip mo ang bawat galaw mo ay makakapagpabago sa nararamdaman niya, nagkakamali ka. Ang kailangan niya ay presensya, hindi kabayaran. Napayuko si Armando. Alam ko, pero ito lang ang paraan ko para hindi na ako muling mawala. Ayokong umalis ulit. Hindi na. Sinunod niya ang plano. Sa loob ng ilang araw ay nilinis niya ang bagong bahay. Pininturahan, nilagyan ng lumang larawan nila ni Aya. At bumili ng mga libro't laruang pangbata. Hindi para pamigay, hindi para suyuin, kundi para masabi sa sarili niyang handa siyang maging ama sa tamang paraan. Hindi bilang Santa Claus na biglang dumarating, kundi bilang taong tunay na naroon. Habang abala siya sa pag-aayos, dumarating ang ilang mga bata mula sa barangay na tuwang-tuwa sa kanyang mga laruang kagamitan. Mga bateryang flashlight, mga maliliit na screwdrivers at transformer kits na galing pa Hong Kong. Pinapahiram niya ito habang nagtuturo ng basic wiring sa mga batang may interes sa electronics.
Kuya Armando, pwede po ba ako sumama sa inyo bukas? Gusto ko po matutong maghinang. Sigaw ng isa sa mga batang naglalaro sa bakuran. Napangiti si Armando. Sige lang, basta sabihan niyo lang mga magulang niyo. Ayoko ng pasaway. Hindi naglaon, napabalita sa barangay na ang dating OFW na bilyonaryo ay nagtuturo ng libreng electronics tuwing Sabado. Dumami ang pumupunta at hindi nagtagal, naging paborito siya ng mga bata. Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya ay isang paalala na ang mismong anak niya si Aya ay hindi pa siya kayang ngitian. Samantala, si Liza ay patuloy na nagtatrabaho sa paaralan. Isang araw, kinausap siya ng principal tungkol sa isang posibleng promosyon, maging coordinator ng outreach program ng eskwelahan. Ngunit kasabay nito, may ilang magulang na lumapit sa administrasyon, nagrereklamo. Ma'am, totoo po bang may dalawang lalaki sa bahay niyo? Yung dating asawa niyo at yung si Roland. Ma'am, hindi ba immoral yon? Paano niyo po matuturuan ang mga anak namin ng values kung mismong buhay niyo ay komplikado? Hindi makapagsalita agad si Liza. Alam niyang sa kabila ng kanyang integridad, may mga bagay na hindi niya maipapaliwanag sa lahat. Kaya nang sumapit ang faculty meeting, tumayo siya sa harap ng mga guro at magulang. Marahil marami sa inyo ang nagtatanong sa sitwasyon ko. Hindi ko kayo pipilitin na unawain ako, pero igagalang ko ang karapatan niyong malaman ang totoo. Panimula niya, diretsyo at walang takot. Ang asawa ko ay matagal ng OFW at sa 8 taon na pagkawala niya, kami ng anak ko ay nabuhay, lumaban at bumangon sa sarili naming paraan. Dumating si Roland, hindi upang palitan siya, kundi upang suportahan kami, noong wala nang ibang nandyan. Tahimik ang buong silid. Ngayon, bumalik na ang ama ng anak ko. At hindi ko ito ikinakahiya kasi karapatan niyang makilala ang anak niya. Kung ito po ay isang pagkakasala sa paningin ng ilan, wala po akong maisasagot kundi ito. Sa mundong punyo ng pagkukulang, ang tanging magagawa ng isang ina ay ang piliin kung sino ang nariyan. Tumahimik ang lahat, wala nang sumagot. At sa mismong araw na iyon, tinanggap niya ang promotion. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang pagpapatunay na ang mga desisyong pinili niya ay hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng anak nila. Samantala, si Aya ay unti-unti nang napapansin ang presensya ng kanyang ama, hindi sa loob ng bahay, kundi sa labas nito. Isang araw, habang pauwi siya mula sa eskwela, nakita niyang nasa tapat si Armando, tinutulungan ang isang batang mag-ayos ng sirang flashlight. Napahinto siya, pinanood niya ito mula sa kanto. Hindi siya nagpakita, hindi siya lumapit. Ngunit sa mga mata niya, may tanong, bakit siya nariyan? At bakit tila hindi siya umaalis? Kinagabihan, lumapit si Aya sa kanyang ina. Ma, tanong niya habang nag-aayos ng assignment, bakit po hindi na umaalis si Papa? Sumagot si Liza, hindi na pinahaba pa. Dahil gusto ka na niyang makasama, hindi lang bilang tagapadala ng regalo, kundi bilang taong nandito, araw-araw. Tahimik si Aya, ngunit bago siya natulog, isinulat niya sa kanyang notebook ang isang linya na hindi pa niya sinasabi sa kahit sino. Si Papa, hindi ko pa kilala, pero gusto ko sanang makilala siya sa tamang panahon. At sa linya ng iyon, sa pahinang iyon, nagsimulang gumuho ang perpektong imaheng matagal nang pinalitan ng realidad. Hindi para sirain, kundi upang simulan muli. Hindi bilang pamilya sa panaginip, kundi bilang pamilyang unti-unting muling binubuo sa harap ng lahat. Mula nang tuluyang lumipat si Armando sa kanyang bagong bahay sa kabilang kanto, nagbago ang takbo ng kanyang araw-araw. Hindi na siya gumigising para lamang sa trabaho o meeting, kundi para buuin ang sarili bilang ama. Isang katauhang matagal niyang kinalimutan habang abala sa paghabol sa tagumpay sa ibang bansa. Bawat umaga, lumalabas siya ng bahay dalang walis at tabo. Naglilinis ng bakuran, pinupunasan ang mga sirang upuan sa harap ng bahay at sinisiguro ang ayos ng tanim niyang mga bulaklak at pechay. Isa itong simpleng ritual, ngunit sa kanyang isipan, bawat araw na lumilipas
ay hakbang pabalik sa pagkakakilala ng kanyang anak. Tuwing hapon, inaabangan niya ang uwian ng mga estudyante mula sa eskwelahan. Hindi para hintuin si Aya, kundi para makitang dumaraan siya kahit sa malayo. Isang araw, habang naghuhugas siya ng mga baso sa harap ng bahay, napansin niyang dumaan ang anak, nakayuko at may kasamang 2 kaklase. "Anak," mahina niyang tawag. Saglit na lumingon si Aya. Hindi siya ngumiti, ngunit tumango. Isang maliit na senyales na nakita siya. Isang sulyap na sa iba'y maliit, ngunit sa puso ni Armando, napakalaki. Makalipas ang ilang araw, dumating ang Sabado. Araw ng kanyang libreng workshop para sa mga kabataang interesado sa electronics. Ngayon, halos 10 bata na ang regular na pumupunta. May mga sira silang laruan, flashlight at lumang radyo na isinusuko kay Armando upang turuan silang manayos. "Kuya Arman, pwede po ba to?" Tanong ng batang si Carlo habang iniaabot ang sirang minifan. "Oo naman, basta ikaw ang maghihinang, ako magbabantay," sagot ni Armando habang tinutulungan itong magsuot ng gloves. Habang abala sila, napansin niyang may batang nakasilip mula sa tapat ng gate. Si Aya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts, may hawak na notebook at tila nagdadalawang isip kung papasok ba sa gate o lalakad na lamang palayo. Kinuha ni Armando ang pagkakataon. "Aya," wika niya. Hindi masyadong malakas, ngunit sapat upang marinig ng anak. "Wala kang assignment tungkol sa kuryente? Baka makatulong to sa'yo." Hindi agad sumagot si Aya. Pinagmasdan niya ang paligid. Mga batang mas bata sa kanya, lahat masaya, hindi iniisip kung sino si Armando. Sa wakas, tumango siya. "Okay lang po bang manood lang muna?" "Okay na okay," sagot ni Armando, sinamahan ng kaunting ngiti. "Hindi kita pipiliting sumali." Umupo si Aya sa bakanting silya sa lilim ng puno. Tahimik siyang nagmasid habang pinapaliwanag ni Armando ang simpleng sirkulasyon ng kuryente gamit ang baterya at maliit na bombilya. Makalipas ang 1 oras, lumapit si Aya. "Tay, paano po gumagana yung resistor?" Napahinto si Armando sa ginagawa niya. Muling marinig ang salitang tay mula sa anak na halos 1 dekada niyang hindi nakasama. Mabilis siyang mumiti, ngunit pinigilan ang sarili. Ayaw niyang magpakita ng labis na tuwa na baka matakot ang bata. "Ganito yan," paliwanag niya habang inaabot ang maliit na kahon ng resistors. Para itong traffic enforcer sa kuryente. Siya ang nagsasabi kung gaano karaming kuryente ang dapat dumaan sa wire. Kung wala siya, baka sumabog ang bombilya. Tumango si Aya interesado. "Pwede ko po bang subukan mamaya?" "Pwede kahit araw-araw pa. Basta gusto mo," sagot ni Armando dahan-dahang umupo sa tabi ng anak at sabay nilang pinanood ang ginagawa ng mga bata. Kinabukasan, Linggo, habang si Lisa ay nag-aayos ng mga damit para sa bagong linggo ng klase. Pumasok si Aya sa kusina. "Ma, si Papa po nagtuturo sa mga bata." Ang galing niya, sambit ng bata habang kinukuhang inumin sa ref. Napatingin si Lisa at kahit walang sinabi, nakita ni Aya ang ngiti sa labi ng kanyang ina. "Ma, pwedeng sa susunod na weekend, doon ako tumambay?" dagdag ni Aya. "Kung gusto mo, oo," sagot ni Lisa. "Pero anak, huwag kang magmadali." Kung ano lang ang kaya mo. Ngunit sa puso ni Aya, nagsisimula ng matunaw ang yelong matagal nang humarang sa pagitan nila ng ama. Hindi ito dahil sa regalo, hindi sa lapis, hindi sa tsokolate, kundi sa araw-araw na presensyang hindi umaalis, hindi namimilit, at hindi nagmamadali. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi, habang pauwi si Aya mula sa simbahan kasama si Liza, nasalubong nila si Armando sa kanto, bitbit ang 2 grocery bag. "Aya, gusto mo ba ng mangga? Galing to kay Aling Loring," wika ni Armando. Tumingin si Aya kay Liza, saka tumango. "Opo, salamat po. Gusto mo ba ng asukal? Masarap yan pag pinarder mo." Tumango ulit si Aya. "Tay, meron po ba kayong kutsilyo sa bahay niyo? Baka pwede ko pong hiwain yung mangga roon?"
Halos maluha si Armando. Tumingin siya kay Liza na bahagyang sumenyas ng pagpayag. Siyempre anak, may bago akong kutsilyo. Ikaw pa ang unang gagamit. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataong mula nang siya'y bumalik, nakita ni Armando si Aya na nakaupo sa mesa sa loob ng kanyang bahay. Hinihiwa ang mangga, pinapahid ang asukal, at tahimik na kumakain habang nakikipagkwentuhan. Hindi ito engranding tagpo. Walang kamera, walang selebrasyon. Ngunit para kay Armando, yon ang unang hapunan na tunay niyang inabangan. Hindi sa Hong Kong, hindi sa luho, kundi sa tahanang unti-unti niyang muling binubuo. Isa, dalawang hiwa ng mangga sa bawat tahimik na sandali. Isang Sabado ng umaga, habang nagdidilig ng kanyang mga halaman si Armando sa harap ng kanyang bahay, may humintong tricycle sa kanto. Bumaba roon ang isang lalaking may bitbit na malaking bag sa balikat at may dalang isang kahon ng longganisang galing Nueva Vizcaya. Agad siyang nakilala ni Armando, si Roland. Sa kabila ng mga buwan na lumipas simula nang magbalik si Armando, hindi pa ulit nagkakaharap ang dalawang lalaki sa tahimik at pribadong pagkakataon. Ang huling tagpo nila ay puno ng tensyon, isang tanong na hindi nabigyang linaw, isang presensyang kailangang igalang ngunit hindi tanggap. Ngayon, heto si Roland, nakasuot ng simpleng polo, mukhang galing sa malayong biyahe at may bahagyang pagod sa mukha. Hindi ito lumingon agad kay Armando, ngunit malinaw na alam nito ang presensya niya. Magandang umaga, mahinang bati ni Armando. Tumango si Roland, sabay bitbit sa kanyang mga dalahin. Magandang umaga rin. Kadarating ko lang. Si Aya ba? Nasa bahay nila? Wala pa. May weekend activity sa school. Sagot ni Armando, tahimik na tinatansya ang bawat saglit ng usapan. Si Liza, naroon. Gusto bang sumabay? Hindi na, sagot ni Roland. May kukunin lang ako, iniwan kong mga gamit. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito malamig na tensyon, bagkus ay isang uri ng pagkilatis. Dalawang lalaking parehong naging bahagi ng buhay ng isang batang babae at ng isang babaeng kailan may hindi nila tuluyang makakamit ng buo. Gusto mong pumasok muna? Alok ni Armando. May malamig na tubig sa loob. Sadlit na nag-alinlangan si Roland, ngunit sa huli ay tumango rin. Sige, sandali lang. Sa loob ng bahay, tahimik na naupo si Roland habang inabot ni Armando ang tubig. Sa mesa, may mga pinaplanong circuit diagram at lumang radio parts na nililinis pa ni Armando. Marami ka pa ring tinutulungan, puna ni Roland habang tinitingnan ang mga gamit. Gusto ko lang maging kapaki-pakinabang. Wala na akong ibang dahilan para umalis, sagot ni Armando, sabay upo sa tapat nito. Hindi ko na balak lisanin pa ulit ang lugar na to. Tahimik si Roland, uminom ng tubig, saka ibinaba ang baso. Mando, hindi ko alam kung may dapat pa ba akong sabihin, pero siguro, kahit pa matagal na, dapat kong linawin ang lahat. Nakatitig si Armando, walang sinasabi. Wala akong balak palitan ka. Hindi ako pumasok sa buhay ni Liza para sirain ang pamilya niyo. Noong mga panahong wala ka, ako lang ang naroon. At kahit anong tulong ang ibinigay ko, hindi ibig sabihin pinuno ko ang puwang na iniwan mo. Diretsong sabi ni Roland, bakas ang kababaang loob. Hindi ko sinisisi si Liza, sagot ni Armando. At hindi rin kita kinamuhian, Roland. Pero alam mo rin, hindi madali para sa akin ang makitang may ibang lalaking mas kilala ng anak ko kaysa sa akin. Tumango si Roland. Alam mo, kaya nga ako bumalik ngayon. Hindi para manatili, kundi para magpaalam ng maayos. Napakunot ang noo ni Armando. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang pinag-iisipan. Sa totoo lang, simula nang bumalik ka, alam ko na ring hindi ko dapat pang manatili sa eksenang ito. Hindi sa takot akong mapagkamalan o mapahiya, kundi dahil alam kong kailangan mong bumawi. Kailangan mong bumuo. At ang presensya ko, baka hadlang lang. Hindi mo kailangan umalis dahil sa akin, mariing sabi ni Armando. Wala akong balak agawin pabalik si Liza. Hindi kami babalik sa dati. Alam ko yan. Ngumiti si Roland. Alam ko rin yan.
Pero hindi ito tungkol sa inyo ni Liza. Ito ay tungkol sa bata, kay Aya. Alam kong nasanay siyang andyan ako. Pero habang lumalaki siya, kailangan niyang matutunan kung sino ka. Hindi bilang kwento, kundi bilang totoo. Hindi nakaimik si Armando. Tiningnan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Hindi bilang kalaban, kundi bilang kapwa-ama, kahit hindi sa dugo. At sa saglit na iyon, parang may nawalang bigat sa kanyang dibdib. Kaya mo bang panoorin siyang lumayo? Tanong ni Armando. Hindi naman ako lalayo talaga. Nasa probinsya lang ako. Pero hindi ko siya hihilahin pa sa relasyong alam kong hindi na ako dapat humawak. Sagot ni Roland. Nagpaalam na rin ako kay Liza. At pinakiusapan ko siyang hindi sabihin kay Aya ang dahilan ng pag-alis ko. Gusto ko kasing hindi niya maramdamang iniwan ko siya. Gusto kong isipin niyan tapos na lang ang parte ko sa kwento. At may susunod ng yugto na hindi ko kailangang baguhin. Tumango si Armando, tumayo at iniabot ang kamay. Maraming salamat Roland, sa lahat. Pinanggap ni Roland ang kamay at mahigpit na nakipagkamay. Ikaw na ang bahala. Hindi perpekto ang mundo. Pero may mga pagkakataon sapat na ang tama ang puso ng taong nananatili. At sa pag-alis ni Roland ng araw na iyon, tahimik, walang drama, walang pamamaalam sa buong baryo, isang kabanata ang tuluyan isinara. Hindi dahil masama ang naging wakas, kundi dahil may mga tauhang kailangang lumisan para makapasok ang mga tunay na dapat manatili. At si Armando, habang pinagmamasdan ang paalis na tricycle ni Roland, ay tahimik na nanalangin. Hindi para sa tagumpay ng sarili niyang paglalakbay, kundi para sa kaligtasan ng lalaking minsang naging haligi ng buhay ng anak niya noong siya'y wala. Isang lalaki na hindi kailanman nagmalaki, kundi tumindig lamang kung kailan walang ibang handang tumindig. Isang linggo maalipas ang pag-alis ni Roland, napansin ni Liza na mas naging mapanuri si Aya. Hindi siya nagreklamo, ngunit sa kanyang mga tanong at katahimikan, alam niyang may gumugulo sa isip ng anak. Ang mga tanong ay hindi tuwiran, ngunit malalim, at hindi ito ang mga tanong ng isang batang naghahanap ng tsokolate o bagong gamit, kundi ng isang batang gustong maintindihan kung sino ang mga taong bumuo ng kanyang mundo. Ma, tanong ni Aya isang gabi habang nagsusuplay sa harap ng salamin, anong paborito kong pagkain noong baby pa ako? Napatigil si Liza. Bagamat alam niya ang sagot, lugaw na may saging at konting gatas, hindi niya agad ito sinabi. Dahil hindi sa kanya itinatanong iyon ng anak. Hindi siya ang hinahanap ng tanong na iyon. Bakit mo na itanong anak? Tanong ni Liza. Napatingin si Aya sa kanyang ina. Wala lang po, kasi si Papa, nung isang araw, tinanong ko po siya, hindi po niya alam ang sagot. Doon napatunayan ni Liza ang kutob niya. Si Aya ay unti-unti nang nagsisimulang tukuyin ang distansyang hindi kayang punan ng presensya lamang. May tanong na hindi basta masagot sa hapunan. At may sugat na hindi ginagamot ng pagdalaw o ng palabing nandito na ako. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga gamit sa likod ng bahay, dumating si Armando na may dalang isang lumang kahon na may alikabok pa sa ibabaw. Liza, tawag niya. Pwede bang pumasok sandali? May gusto akong ibigay kay Aya. Hinayaan siya ni Liza. Umupo sila sa sala at nang bumaba si Aya mula sa kwarto, nakita nitong may nakahain na bagong notebook sa mesa. At sa tabi nito, ang luma at gusgusing teddy bear na ibinigay ni Armando noong bata pa siya. Anak, bungad ni Armando. Itong kahon na to, pinadala ko noon kasama ng mga gamit mo. Inalagaan ni mama mo at ngayon gusto kong ibalik sa iyo. Marahang binuksan ni Aya ang kahon. Doon niya nakita ang mga lumang sulat na isinulat ni Armando habang nasa Hong Kong pa ito. Ilang postcard, ilang liham na may marka ng petsa at oras. Karamihan ay hindi pa niya nababasa. May isa roon na may nakasulat sa sobre. Para kay Aya, second birthday. Binuksan niya ito at doon nabasa ang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ama. Anak, ngayong 2 taon ka na. Sana magustuhan mo ang teddy bear na ipinadala ko. Sabi ni mama mo, paborito mo raw ang lugaw na may saging. Natawa ako kasi nung bata ako, yan din ang paborito ko. Sana balang araw, sabay tayong kumain noon. Napatigil si Aya.
Tahimik ang paligid. At sa sulat na iyon, sa isang simpleng linyang ipinahayag 8 taon na ang nakalilipas, tila nagkaroon siya ng sagot sa tanong niya. Isang pruweba na kahit malayo ang ama niya noon, iniisip siya nito. At kahit hindi niya maalala, may koneksyong muntik ng mabura, ngunit naroon pa rin. Nakatago sa mga liham na hindi nabasa. Hindi ko po ito nakita noon, mahina niyang wika. Hindi mo kailangang basahin lahat agad, sabi ni Armando. Pero gusto ko na malaman mo na kahit wala ako, sinubukan kong maging parte ng bawat taon mo. Sa ganitong paraan lang ako noon makakakonekta. Kinuha ni Aya ang sulat. May sulat po ba kayo sa akin nung time na natutong maglakad ako? Tumango si Armando. Meron. Yung sulat na may maliit na selyo ng pusa sa gilid. Nakasulat dun kung paano mo ako pinangiti nung tinawag mo raw ako sa picture sa pader. Kahit di mo pa ako nakikilala sa personal. Isa-isang binuklat ni Aya ang mga sulat. Iniisa-isa ang petsa. Sinisilip ang mga nakasulat. May drawing pa si Armando sa ilan. Mga pangit na stick figure pero nakakatawa. Doon niya napagtantong hindi pala siya ganong palayo sa ama niya noon. Hindi lang niya naramdaman, pero hindi ibig sabihin ay wala ito. Kinagabihan, habang naglalakad silang mag-ama sa palengke upang bumili ng prutas, nagsimula nang magsalita si Aya. Tay, nagulat si Armando. Ngayon lang niya ulit narinig ang boses ni Aya na puno ng tanong, hindi ng lamig. Oo anak, bakit hindi po kayo umuuwi kahit birthday ko? Tumigil si Armando sa paglalakad. Hindi niya agad nasagot. Inawakan niya ang isang supot ng mangga at ibinaba ito sa basket. Huminga siya ng malalim. Dahil duwag ako, Aya, sagot niya, mata sa mata. Hindi ako duwag sa trabaho, hindi ako duwag sa problema, pero naging duwag ako sa pagharap sa inyong dalawa. Sa tuwing natatakot akong marinig kay mama mo na hindi na kayo masaya, sa tuwing natatakot akong hindi mo na ako kilala, pinipili kong wag muna umuwi. Akala ko, pera ang kailangan ninyo. Hindi ko naisip na mas mahalaga ang presensya ko. Hindi nagsalita si Aya, tumango lamang. Ngunit sa halip na lumayo, lumapit siya sa kanyang ama at kinuha ang basket. Sige po, ako na po magdadala nito. Medyo mabigat na. Hindi iyon yakap, hindi iyong I love you. Ngunit para kay Armando, iyon ay sapat na. Isang senyales ng pagtanggap. Isang unang hakbang ng anak na handang makinig, hindi lang bilang bata, kundi bilang taong gustong makilala ang ama niya sa kabila ng lahat ng taon na nawala. Pagdating nila sa bahay, bago pumasok sa kwarto, nilingon siya ni Aya. Papa, gusto ko pong magtanong ulit bukas. Tungkol po sa akin at sa inyo. Okay lang po ba? Tumango si Armando, halos mangyak-ngiyak sa sagot. Okay lang? Anak, kahit araw-araw mo akong tanungin, hinding-hindi ako magsasawang sumagot. At doon, sa katahimikang pinalitan ng mga tanong at sagot, sa mga pahinang binuksan mula sa mga lumang sulat, at sa bagong alaalang nabubuo bawat araw, muling lumalalim ang koneksyon ng isang amang handang kilalanin ang anak na minsang naging estranghero sa kanya, at ng anak na sa wakas ay gustong makilala ang amang minsang iniisip niyang hindi na babalik, habang unti-unting lumalalim ang koneksyon ni na Armando at Aya. Nagsisimula ring mag-iba ang ihip ng hangin sa paligid nila. Sa isang baryong laging abala sa buhay ng may buhay, hindi maiiwasang mapansin ng mga tao ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa tahanan ni Lisa at sa muling presensya ni Armando sa paligid. Sa umpukan ng mga matatanda, tuwing hapon sa tindahan ni Aling Berna, nagsimula ang mga bulong-bulungan. Balita ko, yung OFW na dati nilang asawa, andiyan na raw ulit, ani ng isa, habang nagbabalot ng sigarilyo. Oo nga, at araw-araw nandyan sa kanto, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng halaman, parang wala nang balak umalis. E paano na si Roland? Dagdag ng isa pa. Nako, ang gulo niyang pamilya na yan. Para bang teleserye. Hindi ko alam kung anong tinuturo ni Ma'am Liza sa eskwelahan, kung mismong buhay niya ay parang ewan.
Sambit ng matandang si Mang Idong habang iniikot ang kanyang tasa ng kape. Hindi lingid sa kaalaman ni Liza ang usap-usapan. Minsang pauwi siya galing sa eskwelahan, naabutan niya ang dalawang kapwa guro na palihim na nagtitinginan at nagsisenyasan habang siya'y dumahan. Isang araw, pinatawag siya ng prinsipal ng paaralan. "Man, Liza, pasensya na, pero may ilang magulang na nagpahayag ng concern. May mga kwento-kwento raw tungkol sa personal mong buhay. Hindi ko ito pinapansin, pero bilang public figure sa paaralan, kailangan kong iparating. Hindi na bago kay Liza ang ganitong eksena. Inasahan na niyan darating ito." Maayos siyang umupo at diretso ang tingin sa prinsipal. "Sir, alam ko pong maraming nagbabago sa paligid ko. Pero sana po, huwag nating hayaang sirain ng chismis ang reputasyon ng isang guro na buong buhay ay inilaan sa paghubog ng kabataan." Tumango ang prinsipal. "Alam ko, ma'am. Nakita ko naman kung gaano ka kaseryoso sa trabaho. Pero baka gusto mong magsalita sa Parents Forum next week para malinaw rin sa lahat kung nasaan ka bilang guro at bilang ina." Kinabukasan, sa nasabing forum, humarap si Liza sa mga magulang, guro at ilang opisyal ng barangay. Nakatayo siya sa harap ng silid na puno ng opinyon, ngunit hindi siya natinag. "Magandang hapon po," panimula niya. "Ako po si Liza Fernandez, guro sa mababang paaralan ng Barangay Calero. Marahil po ay may ilan sa inyo na may mga tanong tungkol sa aking personal na buhay. Naiintindihan ko po iyon. Tahimik ang lahat. May ilan na tahimik na nakayuko. May ilan na tila hindi sanay sa direktang ganitong pagsasalita. Nagbalik na po ang ama ng anak ko. At sa loob ng 8 taon, totoo pong wala siya rito. Pero totoo rin pong hindi niya kami kinalimutan. Hindi perpekto ang aming kwento at wala pong perpektong pamilya. Ngunit sa lahat ng pagkukulang, pinili naming bumangon, harapin ang isa't isa at magtulungan para sa kinabukasan ng anak namin." Umubo ang isa sa mga nanay sa likod at nagsalita. Ma'am, paano naman po si Roland? Di ba po parang dalawang ama ang nariyan sa anak niyo?" Napatingin si Liza, hindi ng galit kundi ng tapang. "Si Roland ay naging kaibigan, katuwang at haligi noong panahong wala ang asawa ko. Hindi ko siya ikinakahiya, pero hindi rin ibig sabihin nun ay wala nang puwang si Armando sa buhay ng anak niya. Wala akong tinuturo ang doble ang ama. Ang tinuturo ko po sa anak ko ay paggalang, pagtanggap at pagbibigay ng pagkakataon. Palakpakan ang ilan, tahimik ang iba." Ngunit sa sandaling iyon, malinaw na itinindig ni Liza ang kanyang paninindigan. Hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi upang magpakita ng halimbawa kung paano humarap sa paninira ng may dangal. Samantala, si Armando ay patuloy sa kanyang gawaing panlipunan. Nagsimula siyang ayusin ang mga sirang ilaw sa barangay hall, libre. Nag-volunteer siyang gumawa ng mini electrical safety seminar para sa mga magulang ng kanyang mga batang tinuturuan sa Sabado. "Hindi ko na kailangan ng bayad," sagot niya nang alukin siyang bigyan ng honorarium. "Kung may naibibigay akong kaalaman, mas gusto ko pang maging bahagi ako ng pagbabago rito kaysa bumalik sa mga kontrata sa ibang bansa. Dahil dito, napansin ng mga tao ang pagbabago." Ang dating bilyonaryong nag-aasikaso lamang ng negosyo sa Hong Kong, ngayoy tahimik na tumutulong sa komunidad. Nagsisindi ng ilaw sa madidilim na poste, nag-aayos ng sirang fuse ng mga tindahan at nagkukumpuni ng sira sa paaralan ng walang hinirining kapalit. Isang gabi, habang nagpapahinga si Aya sa balkonahin ng bahay ng kanyang ina, lumapit si Liza. "Anak, nakita kita kanina. Tinitingnan mo si Papa habang inaayos niya yung ilaw sa may waiting shed." "Ang daming nagsasabi, Ma," tugon ni Aya habang pinaglalaruan ang hawak na lapis. "Bakit daw dalawang tatay ko? Bakit daw parang mali?" Napabuntong hininga si Liza, umupo sa tabi ng anak. "Anak, minsan hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo sa lahat ng tao. Basta alam mo sa puso mo kung sino ang totoo sa'yo. Si Roland ay tumulong sa atin. Si Papa mo, kahit matagal siyang nawala, ay pilit ngayong bumabawi. Paano ko po malalaman kung sino talaga ang tatay ko?" Tanong ni Aya, tahimik ngunit matalim. Ngumiti si Liza. "Ang ama ay hindi lang yung kasama mo araw-araw.
Siya yung taong kahit nasaktan ka na, pilit pa ring bumabalik. Kahit mapahiya siya, kahit mawalan siya ng lahat. Basta maramdaman mong hindi ka niya kayang iwan, doon mo malalaman. Tahimik si Aya, ngunit sa kanyang puso, nagsimula siyang humugot ng lakas. Hindi para pumili kung sino, kundi para tanggapin na may dalawang lalaking minsang tumindig para sa kanya. At ngayon, isa na lang ang nananatili, hindi para palitan ang nakaraan, kundi para tuparin ang pangakong minsang nawala. At sa gitna ng pasaring ng lipunan, sa putok ng tsismis at panunumbat, isang pamilyang tahimik na bumabangon. Hindi dahil ipinagtanggol nila ang kanilang sarili, kundi dahil pinili nilang manindigan para sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, makalipas ang ilang buwan ng tahimik at tuloy-tuloy na presensya ni Armando sa buhay ng kanyang anak, isang gabi ng tag-ulan ay tila naging pahiwatig ng isang bagong yugto habang bumubuhos ang ulan. Kasabay nito ang marahang pagbukas ng puso ng isang ina na matagal nang nasaktan at ng isang amang matagal na ring nagsisisi. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay dumadagundong sa bubong ng bahay ni Armando, bigla siyang nakarinig ng katok mula sa gate. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Liza, basang-basa, may bitbit na maliit na basket ng sinigang. Wala kaming kuryente sa bahay, mahinang bungad nito. At si Aya, nasa bahay ng kaklase niya para mag-group project. Naalala kong ikaw ang nag-ayos ng linya ng ilaw sa waiting shed. Baka pwedeng makahiram ng flashlight o kandila. Hindi agad nakapagsalita si Armando. Ilang segundo ang lumipas bago siya gumalam. Siyempre, teka, pasik ka muna, magpalit ka ng tuyo. Alok niya habang pinapapasok si Liza. Nag-alangan si Liza, ngunit kalaunan ay pumasok din. Binilinan ni Armando na kumuha muna ng tuwalya sa banyo, habang siya naman ay naghain ng mainit na tsa at sinindihan ang mga kandila sa mesa. Nang nakabalik si Liza sa sala, suot na ang ekstrang t-shirt na naiwan ni Aya noon sa bahay. Nag-umpisa silang kumain ng sabay, tahimik lang sa simula. Wala ni isa ang nagsasalita, kundi ang tunog lang ng ulan at ng marahang paghigop ng sabaw. Sarap pa ring magluto mo, ani Armando, bahagyang ngumiti. Napilitan akong matutong gumaling. Wala naman akong ibang katuwang sa kusina noon, sagot ni Liza. Hindi sarkastiko kundi may tinig ng alaala. Naalala mo nung unang luto ko ng sinigang? Asin lang yung pampalasa? Napatawa si Armando, tapat at malalim. Oo, bilagyan mo pa ng pineapple juice para raw may twist. Akala ko tuloy sinigang na may pinya. Nagtawanan silang dalawa. At ilang saglit ang lumipas ay muling natahimik. Ngunit sa katahimikan, hindi na gaanong mabigat. Para bang may naipon ng liwanag mula sa mga kandilang sumisindi sa paligid nila. Hindi ko akalain na mangyayari to, sabi ni Liza habang tinatapik-tapik ang basang buhok gamit ang tuwalya. Akala ko kung sakaling bumalik ka man, punong-puno tayo ng galit. Pero napagod na rin siguro ako sa pagiging galit. Tumingin si Armando sa kanya. Hindi agad sumagot. Nagpatuloy si Liza. Alam mo, Mando, ilang beses kong sinubukang i-imagine ang pagbabalik mo. Sa bawat bersyon ng panaginip ko, laging may sigawan, may iyakan, may komprontasyon. Pero itong nangyayari ngayon, tahimik lang, wala nang gustong saktan pa. Hindi mo alam kung ilang beses akong umiyak sa hotel room ko noong unang gabi ko rito, sagot ni Armando. Ayokong umamin dati. Pero tinakbuhan ko talaga kayo. Sa bawat pagkakataong dapat umuwi ako, lagi kong iniisip, paano kung hindi na nila ako kailangan? O mas masakit pa, paano kung pinili na nila ang iba sa halipla ko? Pero andito ka, sabi ni Liza. At kahit di ko agad naramdaman, kahit di agad ni Aya nakita, nandito ka pa rin. Lumapit si Armando, tumabi sa kanya sa mahabang sofa. Hindi niya hinawakan si Liza, pero ang kanilang mga siko ay magkadikit sa lamig ng gabi. Liza, mahina niyang sambit. Patawad sa lahat. Sa mga taon na hindi ko kayang apatan ng kahit anong padala. Sa mga pangakong hindi ko tinupad. Sa mga sandaling wala ako para yakapin ka. Yakapin si Aya. Hindi sumagot si Liza. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Ang patawad, wika niya kalaunan. Hindi madaling ibigay. Pero hindi rin pala mahirap kung totoo ang paghingi.
Tumingin siya kay Armando. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y bumalik, ngumiti si Liza, hindi ng pakikipagkaibigan, hindi ng pagkukunwari, kundi ng isang taong sa wakas ay nakabitaw na sa bigat ng galit. Wala na tayong babalikan, hindi na tayo babalik sa dati. Dagdag ni Liza, banayad ang tono. Pero pwede tayong magsimula ulit, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong nagmamahal sa isang anak, bilang magkaibigan. Napapikit si Armando. Tumango at habang pinupunasan niya ang gilid ng kanyang mata, napangiti siya. Alam mo, kahit yun lang ang matira sa atin, sapat na sa akin. Lumipas ang ulan, nagbukas ang langit sa dapit hapon. Sa labas ng bahay, sumikat ang bahagyang araw at lumabas ang mga bata mula sa kanilang mga bahay. Sa pagtanaw nila mula sa loob, nakita nilang si Aya ay papalapit na. May hawak na payong at bag. Pagtawid ni Aya sa bakuran, napatingin siya sa bintana at nakita ang kanyang mga magulang. Magkasabay sa upuan, tahimik, ngunit magaan ang paligid. Pagpasok niya sa bahay, tinanong niya si Liza, "Ma, okay lang po ba kung dito na lang ako matulog kay Papa ngayong weekend? May pinapabasa po kasi siyang libro tungkol sa circuits at gusto ko pong tapusin." Tumingin si Liza kay Armando. Walang salita. Ngunit sa kanilang tinginan, malinaw ang tugon. "Oo naman anak," tugon ni Liza. "Basta wag mo akong kalimutang tawagan ha?" Tumango si Aya sabay yatap sa ina. "Hindi ko po kayo makakalimutan kahit kailan." At habang imaakyat si Aya sa kwarto sa itaas, si Armando at Liza ay nanatili sa sala. Walang kailangan pang pag-usapan. Walang dapat linawin. Dahil sa simpleng pagtanggap at pagbitaw sa mga galit, nabuksan muli ang pinto, hindi ng nakaraan, kundi ng pag-asa para sa isang mas tahimik, mas maayos at mas buo na bukas. Makalipas ang ilang linggo, mula noong gabing nagkatapat sina Liza at Armando, tila unti-unting lumilinaw ang landas ng kanilang bagong pagtutulungan bilang magulang. Hindi man sila bumalik sa dati nilang relasyon, kapwa nila piniling magpatuloy sa iisang layunin, ang palakihin si Aya sa isang mundong hindi puno ng alitan, kundi ng pag-unawa. Isang umaga, habang nagwawalis si Armando sa bakuran ng kanyang bahay, dumaan si Aya na papasok sa paaralan. Dati ay dumaraan lang siya, ngunit ngayon humihinto na siya saglit upang magmano. "Papa, pwede po ba akong dumaan dito mamayang hapon? Baka po may time kayo para sa review sa science?" Tanong ng bata. "Siyempre," sagot ni Armando, agad nang ngumiti. "Maghahanda ako ng kopya ng mga sample questions at baka meron pa akong natirang jelly A sa ref." "Yay! Sige po, thank you!" sambit ni Aya, sabay kaway bago muling naglakad. Tumalikod si Armando, ngumiti habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa kanyang puso, bawat simpleng tay, bawat ngiti ni Aya ay tila medalya, mga gantimpala ng mga panahong hindi niya sinukuan ang pagiging ama, kahit halos nawala na siya noon sa mundong iyon. Habang lumilipas ang mga araw, naging bahagi na ng araw-araw ni Aya ang pagdaan sa bahay ni Armando tuwing hapon. Minsan para lang makikain ng turon, minsan para makigamit ng kanyang luma ngunit functional na laptop, at kadalasan para magkwento tungkol sa mga nangyayari sa school. "Papa, kanina po sa science class, pinatawag ako ng teacher ko sa harap kasi ako lang yung nakasagot ng tama tungkol sa circuits." Pagmamalaki ni Aya. "Wow anak, proud na proud ako sa iyo." "O, sinong nagmana?" biro ni Armando, sabay-sabay kindat. "Kay mama po," sagot ni Aya habang nagtatawanan silang dalawa. Tuwing weekend naman, si Aya ay minsang pinapayagang matulog sa bahay ni Armando. Inilaan niya ang maliit na silid para rito, pininturahan ng pastel pink, nilagyan ng lumang bookshelf na inayos niya mismo, at pinalamutian ng mga poster ng mga paboritong karakter ni Aya. Sa silid na iyon, unti-unting nabubuo ang mga bagong alaala, mga kwento bago matulog, mahabang usapan tungkol sa kung anong gusto niyang maging paglaki niya, at mga tahimik na sandali ng pagyakap habang nanonood ng cartoons. Samantala,
Si Liza naman ay naging mas aktibo na rin sa kanilang paaralan matapos siyang italaga bilang school coordinator ng Community Outreach Program. Isa sa mga unang proyekto niya ay ang pagsasagawa ng libreng remedial class para sa mga batang hirap sa basic literacy. At sa proyektong ito, isa sa unang taong tinawagan niya ay si Armando. "Armando," sabi ni Liza sa telepono, "kailangan ko ng tulong. Kulang kami ng volunteer para sa electrical safety orientation. Gusto ko sanang ikaw ang magturo. Sabihin mo lang kung kailan." "Gagawa pa ako ng visual aid," agad na sagot ni Armando. Sa unang sabak nila bilang magkasanggang volunteers, agad silang napansin ng mga bata sa eskwelahan. Tuwing Sabado, nagtuturo si Armando tungkol sa basic wiring habang si Liza naman ay nagtuturo ng reading comprehension. Sa mga mata ng mga magulang at guro, sila ang ehemplo ng hindi perpektong pamilya ngunit puno ng pagmamalasakit at respeto sa isa't isa. Isang araw, habang tinupunasan ni Armando ang whiteboard matapos ang lecture, nilapitan siya ni Liza. "May napansin ka ba?" tanong nito, nakangiti. "Na may typo ako sa spelling ng circuit?" "Oo," sagot ni Armando sabay tawa. "Hindi. Napansin mo bang hindi na humihiwalay ng upuan si Aya sa'yo kanina?" Napaisip si Armando. "Oo nga, dati parang laging may invisible wall sa pagitan namin." Wala. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon ng pagbuhos ng ulan at tahimik na pagpapatawad, unti-unting bumuo ng bagong landas sina Armando, Liza at Aya. Isang landas na wala na sa ilalim ng anino ng nakaraan, kundi sa liwanag na ngayon. Hindi perpekto, pero totoo. Sa araw-araw, nagkakaroon na ng malinaw na takbo ang buhay ni Armando. 6:00 ng umaga pa lang ay gising na siya upang magwalis ng bakuran, magdilig ng tanim niyang mga halaman sa gilid ng bahay at magluto ng simpleng almusal para sa sinumang bibisita. Kadalasan, si Aya ay sumasabay sa kanya sa umaga upang matutong magluto ng itlog o magtimpla ng gatas. Bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. "Papa, yung kape mo, hindi po pantay yung timpla." Maalat, biro ni Aya isang umaga habang nakangiting nakatingin sa tasa ng kanyang ama. Napatawa si Armando. "Alam mo bang kape yan na inimbento ko sa Hong Kong? Ang tawag doon, kapeng may luha ng OFW. Tapos yung gatas, luha ng anak." Sagot ni Aya. Sabay nilang tinawanan ang kwentuhan habang pinapahid niya ang mantikang tumalsik sa lamesa. Mula nang magsimula si Aya na tumambay sa bahay ng kanyang ama tuwing weekend, hindi na ito basta dalaw lang. Unti-unti nang nabubuo ang isang ruting puno ng maliit ngunit mahalagang mga sandali. Pagluluto ng pananghalian, pag-ayos ng assignment sa dining table, pagbisita sa palengke tuwing linggo ng umaga, at ang paborito nilang bonding, paggawa ng maliit na solar-powered lamp sa likod ng bahay. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, hindi rin naging hadlang si Liza sa pagbabagong ito. Bagkus, mas madalas na silang magkita ni Armando para sa mga meeting ng magulang at guro, mga PTA activities at community cleanup drives kung saan silang tatlo ay madalas makita. Isang anak sa gitna, 2 magulang sa magkabilang gilid. "Liza, yung budget ng cleanup kulang pa sa pintura. Pwede bang tayo na lang muna ang bumili?" tanong ni Armando habang abala silang nagbibilang ng pondo. "Walang problema. Mas madali pa kung sabay tayong bumili. May alam akong warehouse sa kabilang bayan. Mura at kompleto." Sagot ni Liza habang inaayos ang listahan ng mga kailangan. Sa ganitong paraan, hindi lang bilang dating mag-asawa ang relasyon nila ngayon, kundi bilang magkaibigan, katuwang sa gawain, at higit sa lahat, magulang na may iisang layunin, ang itaguyod ang kinabukasan ng anak. Nang matapos ang term ni Aya sa eskwelahan, naging consistent honor student siya. Sa araw ng recognition ceremony, sabay na dumalo sina Armando at Liza. Iba-iba ang reaksyon ng mga guro at magulang. May humahanga, may nagtataka, may nananahimik. Ngunit ang mahalaga ay ang batang nasa entablado na buong sigla at dangal na tumanggap ng kanyang medalya. Pagkababa ni Aya,
Agad siyang niyakap ni Armando. Anak, sobrang proud ako sa'yo. Sa galing mo, sa sipag mo, sa tapang mong harapin ang lahat ng ito. Salamat po, Papa, sagot ni Aya habang inaabot din ang kamay ng kanyang ina. At kay Mama na kahit pagod na, sinasamahan pa akong mag-review gabi-gabi. 3 kamay ang magkahawak sa gitna ng masayang ingay ng eskwelahan. Isang larawan ng bagong pagsasama, hindi tradisyonal pero buo. Dahil sa lumalawak na pagkilala sa kanilang muling pagbangon bilang pamilya, naging aktibo rin si Armando sa mga proyekto sa barangay. Siya ngayon ay opisyal ng kinikilalang volunteer electrician para sa mga sira sa streetlights, eskwelahan at health center. Kapalit ng bawat serbisyo ay simpleng pasasalamat at isang tasa ng kape mula sa mga residente. Isang araw, tinanong siya ng isang batang nag-aaral sa grade 6. Tito Arman, bakit po kayo nagtuturo ng libre sa mga katulad namin? E di ba po dati milyonaryo kayo? Ngumiti si Armando, pinatong ang kamay sa balikat ng bata. Anak, kahit gaano kalaki ang kinikita mo, wala yang halaga kung wala kang tahanang inuuwian. Yung tunay na yaman, yung nakikita kang tumatawa ang anak mo habang nagsasabi ng, "Tay, tara, kain tayo." Simula noon, mas marami pang mga batang sumasali sa kanyang weekend workshop. Hindi na lang ito tungkol sa electrical. Naging lugar ito ng pagkakabuo. Ng mga batang walang ama, ng mga kabataang gustong matuto, at ng mga pamilyang gustong makakita ng inspirasyon. Samantala, si Lisa ay na-promote bilang school coordinator ng isang bagong community outreach program. Nang minsan ini-interview siya ng isang lokal na reporter para sa barangay newsletter. Tinanong siya, "Ma'am Lisa, paano niyo pinagsasabay ang pagiging ina, guro at community leader?" Hindi siya agad sumagot. Ngunit ngumiti siya at tumingin sa malayo kung saan nakita niyang papalapit si Armando, may dalang galon ng pintura at may kasamang mga batang nagbubuhat ng mga brush. "Ginagawa ko lang kung ano ang kailangan. At kung may katuwang ka na tapat, kahit hindi mo asawa, pero kasama mo sa layunin, hindi mo mararamdamang mag-isa ka." Makalipas ang ilang oras, sabay nilang pininturahan ang silid-aklatan ng eskwelahan. Si Aya, kasama ang ilan sa mga honor students, ay abala sa pag-aayos ng mga libro. "Papa, Ma," tawag ni Aya mula sa loob, "tingnan nyo, inayos ko na po lahat ng science books." "Ang sipag talaga ng anak natin," sagot ni Armando. "Hindi lang masipag, kundi matalino pa. At higit sa lahat, may malasakit," dagdag ni Lisa, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa panyo. Hindi nila kailangang tingnan ang isa't isa para maintindihan. Sa mga kilos, sa mga salita, sa mga mitik, nagsimula na ang isang bagong pamilya. Wala na ang mga galit, wala na ang pagdududa. Ang natira ay respeto, pagkakaibigan at pagmamahal sa iisang batang babae na siyang tulay ng lahat ng ito. At habang lumulubog ang araw sa dulo ng eskwelahan, habang ang mga bakod ay pinipinturahan ng bagong kulay, alam ni Armando sa sarili niya, hindi na niya kailangang umalis pa. Dahil sa wakas, may tahanan na siyang uuwian, hindi lang bahay kundi isang pamilya, isang buhay na pinili siyang muli. Sa paglipas ng buwan, hindi na lamang tahimik na saksi ang mga kalsada ng barangay sa unti-unting pagbabago sa buhay ng mag-anak ni na Armando, Lisa at Aya. Ang dati mapanuring mata ng mga kapitbahay ay napalitan ng paghanga. Ang mga dating chismis ay napalitan ng tanong, paano nila nagawa yun? Sapagkat ang kanilang kwento na nagsimula sa pagkakahiwalay, pagkukulang at sakit, ay naging kwento ng muling pagtatayo. Hindi sa lumang anyo, kundi sa mas matibay, mas buo at mas makataong paraan. Isang araw, habang abala si Armando sa pag-aayos ng linya ng kuryente sa silid ng barangay clinic, dumating si Kapitana Lori, ang masigasig at progresibong lider ng kanilang lugar. "Arman, napansin ko nitong mga nakaraang buwan, halos ikaw na ang dumidiskarte sa lahat ng technical problems dito sa barangay. Libre pa, wala ka bang balak na gawing opisyal yan?" Napangiti si Armando habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. "Hindi ko po ito ginagawa para sa titulo, Kapitana. Masaya na ako basta may natutulungan." "E paano kung may posisyon na tutugma sa ginagawa mo?"
May binabalak kaming livelihood program para sa kabataan. Gusto naming magtayo ng community workshop. Ikaw ang unang naiisip namin para manguna. Sagot ng kapitana. Natahimik si Armando. Isang pagkakataon na mas malaki pa ang maitutulong niya. Hindi lang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Kinagabihan, kinausap niya si Liza tungkol dito. Liza, bungad niya habang sabay silang nag-aayos ng mga gamit ni Aya sa homework table. May inalok si kapitana. Gusto raw nilang isama ako sa bagong livelihood program. Gagawin daw akong head ng community workshop para sa kabataan. Maganda yan, sagot ni Liza. Hindi nagulat. Alam ko namang papunta ka na roon. At alam kong hindi mo yan tatanggihan kung hindi mo lang iniisip ang responsibilidad mo sa pamilya. Yun nga ang iniisip ko, sabi ni Armando, habang tinititigan ang mga larawan ni Aya sa dingding. Kaya ko pa bang pagsabayin ang lahat? Ang pagbuo nating muli ng tiwala, ang pag-aalaga kay Aya, at ang trabahong gaya nito? Tumabi sa kanya si Liza at marahan siyang tinapik sa balikat. Mando, hindi mo kailangang buhatin lahat. Kasi ngayon, hindi ka na nag-iisa. At doon niya napagtanto na ang pagbabalik loob ay hindi laging may sukatan. Hindi ito resulta ng isang pangyayari, kundi ng sunod-sunod na desisyong piliin ang pamilya, ang kabutihan at ang pag-asa araw-araw. Sa loob ng isang linggo, opisyal na inilunsad ang Community Youth Workshop. Naging pangunahing tagapagsanay si Armando habang si Liza naman ang naging advisor ng literacy at values component ng programa. Si Aya, syempre, ay naging volunteer din, nagtuturo ng basic reading sa mas batang miyembro ng programa tuwing hapon. Isang hapon, habang nagtuturo si Aya ng A, I, O sa mga batang 5 hanggang 7 taong gulang, tumabi sa kanya si Armando. Hawak ang isang lumang transistor radio. Anak, gusto mo turuan kita kung paano to ayusin? Tanong niya habang tinataas ang sirang antena ng radyo. Pwede po ba? Tanong ni Aya habang patuloy ang pagsulat ng letra sa pisara. Akala ko po panay mga batang lalaki lang ang tinuturuan mo ng electronics? Hindi Sagot ni Armando, ngumiti. Lahat ng may interes, welcome. Lalo na pag anak ko. Minsang may dumaan na lokal na media team upang i-feature ang programang binuo ni na Armando at Liza. Sa panayam, tinanong si Armando kung ano ang nagtulak sa kanya upang manatili sa Pilipinas at iwan ang buhay bilyonaryong dating meron siya. Simple lang, sagot niya sa kamera. Nung una, iniisip ko, kailangan kong yumaman para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero habang lumalayo ako, nawawala pala yung mismong dahilan ng lahat, sila. Kaya't ngayon, bumabalik ako hindi para muling magtagumpay sa negosyo, kundi para bumawi bilang ama, bilang asawa man o hindi, at bilang miyembro ng isang komunidad na minsang napabayaan ko. Sa parehong panayam, tinanong si Liza kung paano niya napanatiling buo ang sarili sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Hindi ako nanatiling buo, sagot niya, diretsyo. Binasag ako ng panahon, ng lungkot, ng takot. Pero natutunan kong hindi ko kailangang bumalik sa dati kong anyo para tawaging buo ulit. May mga bagay na kailangang tira-pirasuhin muna bago muling pagtagpi-tagpiin. At minsan, mas matibay pa ang nabubuong bago. Tumanggap ng maraming mensahe ang barangay matapos ang panayam. May mga OFW na nagpadala ng liham, sinasabing naliwanagan sila. May mga dating magulang na muling nagbukas ng komunikasyon sa kanilang mga anak. Ang mga kwento ni na Armando at Liza ay naging kwento ng marami. Mga kwentong hindi perpekto pero puno ng pagbabalik loob. At sa pinakapuso ng lahat ng pagbabagong ito ay si Aya, na ngayon ay masiglang kabataang dalagita na, punong-puno ng tiwala sa sarili. Sa isang essay contest na sinalihan niya sa paaralan, ang kanyang tema ay Bayani ng Aking Buhay. Sinulat niya roon, ang bayani ng aking buhay ay hindi nagsusuot ng kapa. Hindi rin siya sikat sa telebisyon. Isa siyang ordinaryong ama na bumalik sa bahay matapos mawala ng ilang taon.
Isa siyang lalaking nagpasyang huwag maging perpekto, kundi maging totoo. At sa bawat araw na dumaan mula nang bumalik siya, pinatunayan niyang hindi hadlang ang nakaraan sa pagiging mabuting ama. Pagkabasa ni Armando sa essay na iyon, hindi niya natigilan ang pagluha. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng pagkilala. Ngunit higit sa lahat, iyon ang katotohanan. Ang pinakamasakit na pagkukulang ay maaaring itama kung may tapang na bumalik. At ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi galing sa bansang dayuhan, kundi sa tahanang muling tinahak ng pusong nagsisisi at nagmamahal. At sa gabi ng awarding ni Aya, habang hawak nila ni Liza ang kamay ng anak, nagtinginan silang dalawa at bahagyang umiti. Bumangon tayong tatlo, wika ni Liza. At hindi na natin kailangang umalis pa, sagot ni Armando. At sa tahimik na gabing iyon, habang umiihip ang malamig na hangin at ang mga bituin ay kumikislap sa langit, isang pamilya ang tuluyang bumangon mula sa pagkabasag, hindi upang bumalik sa dati, kundi upang simulan ang isang mas magaan, mas makatao at mas tunay na bukas. Makalipas ang ilang buwan mula nang ilunsad ang Community Youth Workshop at ang panayam sa lokal na media, napuno ng bagong sigla ang buong barangay. Ang simpleng pamumuhay ni na Armando, Liza at Aya ay naging inspirasyon sa marami. Minsan, tila hindi na nila kinakailangang magsalita pa. Ang kanilang mga kilos ay nagsisilbing tinig ng pagbabago. Ngunit habang palalim ng palalim ang ugat ng bagong pamilya at komunidad, may mga tinig din mula sa nakaraan na bumabalik, unti-unting gumagambala sa katahimikang natamo. Isa sa mga tinig na iyon ay si Fidel, ang dati nilang malapit na kaibigan ni Armando noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo sa Hong Kong. Dati silang magkakamping sa iisang apartment. Pareho ang pangarap, pareho ang piniling landas, ngunit magkaibang kinasadlakan. Isang gabi, habang inaayos ni Armando ang lumang generator ng barangay hall, may dumating na lalaking nakasuot ng punit-punit na polo at medyo nanginginig sa lamig ng gabi. "Mando," tawag nito. Mahina ang boses. "Ako to, si Fidel." Napalingon si Armando. Saglit siyang natigilan. Marumi ang mukha ng lalaki, parang ilang araw nang hindi naliligo, at bakas sa mga mata nito ang gutom at pagod. "Fidel?" tanong niya, halos di makapaniwala. "Anong nangyari sa'yo?" "Wala na, Mando. Nawalan ako ng trabaho sa Macau. Nadiporta ko. Pagdating ko rito, wala na akong babalikan. Naubos na yung pera ko. Wala na rin akong pamilya. Pati si Tess, iniwan na ako." Tahimik na tinapik ni Armando ang balikat ng dating kaibigan. "Halika, sumama ka muna sa bahay. May pagkain doon. Hindi kita pababayaan." Sa loob ng bahay, habang si Liza ay nagkakape at si Aya naman ay abala sa kanyang assignment, dinala ni Armando si Fidel sa lumang guest room. Pinakain, pinainom ng mainit na sabaw at binigyan ng tuyong damit. Kinabukasan, kinausap ni Armando si Liza sa labas ng bahay habang nagwawalis ito sa harapan. Liza, mahina niyang sabi, "Si Fidel, kailangan ng tulong. Wala na raw siyang matuluyan. Iniisip ko, baka pwedeng pansamantala siyang manatili sa likod bahay. Ayusin ko yung lumang shed." Tumango si Liza. "Wala namang masama kung tutulungan natin siya. At saka, alam ko kung gaano siya kahalaga sa'yo noon." Kaya sa tulong ng ilang kabataang scholar mula sa community program, inayos ni Armando ang shed, nilinis pinaliguan, nilagyan ng lumang kutson, isang mesa at maliit na electric fan. Sa unang pagkakataon sa ilang buwan, nakita ni Fidel ang sarili niya sa salamin at napaiyak. "Salamat, Mando. Hindi ko na alam kung paano ko pa mababawi lahat ng kasalanan ko sa iyo noon." Nagkibit balikat si Armando. "Lahat tayo may pagkukulang, Fidel. Ang mahalaga, may pagkakataon tayong bumawi." Habang tumatagal, natuto si Fidel na makibahagi sa mga aktibidad ng komunidad. Magsimula siya bilang tagalinis ng workshop. Hanggang sa unti-unti ay nagtuturo na rin siya ng basic carpentry sa mga kabataan. Lumalapit na rin sa kanya ang ilang estudyante na gustong matuto ng konstruksyon. Isang kasanayan matagal na niyang iniwan. "Kuya Fidel,
Tanong ng isang batang lalaki habang hawak ang lagari. Totoo po bang dati kayong OFW din? Oo, at pareho rin kaming nangangarap tulad ninyo, sagot niya. Ang kaibahan lang, minsan, nagkamali ako ng direksyon. Pero ngayon, may bago na akong mapa. At parte kayo ng dahilan kung bakit gusto ko nang baguhin ang buhay ko. Kasabay ng pagbabagong ito, nakatanggap ng liham si Armando mula sa isang dating kliyente sa Hong Kong, isang kilalang supplier ng industrial components. Nalaman nitong nasa Pilipinas na siya at nais siyang imbitahan upang maging regional consultant ng isang bagong itatayong planta sa Laguna. Mataas ang alok, may sasakyan, may benepisyo, at higit sa lahat, magbubukas ng malaking pinto para sa kanyang karera. Ngunit sa halip na matuwa, napaisip si Armando ng malalim. Kinausap niya si Liza habang nakaupo sila sa veranda, may hawak na tasa ng salabat. Liza, tumawag yung dating kliyente ko. Gusto raw nila akong kunin bilang consultant sa Laguna. Malaki yung offer, pero hindi ko alam kung tatanggapin ko. Bakit hindi? Tanong ni Liza tila naguguluhan. Kaya mo na uli mabigyan ng mas maginhawang buhay si Aya. Kaya mo na ring itayo uli yung negosyong dai mong iniwan. Yun na nga sagot ni Armando. Parang wala na ako sa phase na yun. Dati akala ko pera lang ang susi sa lahat. Pero ngayong nandito ako, kasama ka, kasama si Aya, at nakakatulong sa mga batang dati walang direksyon. Parang hindi ko kayang iwanan lahat to. Tahimik silang nagkatinginan. Walang kailangan sabihin. Alam nilang pareho silang humanga sa desisyong iyon. Desisyong hindi pinili ang kita, kundi ang kabutihan. Sa sumunod na linggo, tinanggihan ni Armando ang alok. Sa kanyang sagot sa email, sinulat niya, "I am deeply honored by your offer. But at this point in my life, I've chosen to build something more meaningful at home, something money can't measure." At mula noon, hindi lang siya naging tagapagturo o tagapag-ayos ng kuryente. Naging tagapamagitan siya sa pagbabago ng iba pang tulad niya. Mga taong dati naligaw ng landas, mga pamilyang sugatan, mga anak na naghahanap ng gabay. Si Fidel, si Liza, si Aya, sila'y tinig ng kwento ng buhay ni Armando. At siya naman ay naging tinig ng pagkakaroon ng ikalawang pagkakataon. Sa gabi, habang natutulog si Aya sa kanyang kwarto, at si Liza ay abalang naglalabas sa likod ng bahay. Naupo si Armando sa lumang silya, tinitingnan ang ilaw sa poste ng barangay na siya mismo ang nag-ayos. Tahimik siyang nagdasal. Salamat sa pagkakataong bumalik. Salamat sa pagkakataong itama. At sa pagpatak ng huling luha sa kanyang mata, sabay sa simoy ng malamig na hangin ng probinsya, naramdaman niyang tunay na panatag na ang puso niya. Hindi dahil bilyonaryo siya, kundi dahil sa wakas, may saysay na ang bawat araw na gising pa siya.